Mula pagkabata, mahilig ka na sa maanghang na sili. Palaging nagdududa ang mga magulang mo na hindi ka nila tunay na anak. Kaya nang dumating ang lalaking punong-puno ng luha, na nagsabing siya ang tunay na si Li Xiaoye, agad silang naniwala. Noong gabing iyon pagkatapos ng eye test, ipinadala ka pabalik sa baryo sa gitna ng lungsod. Ang sinalubong mo ay isang lumang bahay na sira-sira, mga estrangherong magulang at mga malamig na ate. Pagkatapos muling mabuhay ang lalaki, alam niya na ang 7 ate na ito ay magiging makapangyarihang mga tao sa hinaharap. Kaya bago siya bumalik sa mayamang pamilya, sinadya niyang hilingin sa kanila na mangako na siya ay mananatiling nag-iisang kapatid na lalaki. Matapos makuha ang pangako ng 7 ate, payapang bumalik siya sa pamilya bilang mahalagang tagapagmana. Ngunit siya ay walang ideya tungkol sa iyong papel bilang isang taong nagbasa ng libro sa katawan niya. Nakatayo ka sa harap ng maliit na bahay sa tabi-tabi. Tinitingnan ang nakapaskil na mga salita sa dingding. Hindi mapigilan ang pagtawa sa iyong mga labi. Sa likod ng basag na kurtina, nakita mo ang isang pares ng maingat na mga mata. Matapos silang makipagtagpo ng sandali, agad na tumakbo ang may-ari ng mga mata na iyon palabas. Nag-alinlangan ka ng kaunti. Pumasok sa pasilyo. Dahan-dahang kumatok, may tao ba? Ako si Li Shen. Pagkalipas ng ilang sandali, ang pinto ay sa wakas ay bumukas ng kaunti. Isang batang babae na nakasilip mula sa bintana ang naglabas ng kanyang ulo. May pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Dahan-dahang buksan ang pinto. Madilim at mahalumigmig sa loob ng bahay. Ang masikip na espasyo ay agad na sumalubong sa mata. Pinipigilan ang mga saloobin sa puso. Sinisikap na magpakita ng ngiting masaya. Binabati ko ang mga tao sa loob, nandito na ako. Ang iyong ngiti ay nagpalutang sa mga tao sa loob. Matagal na silang nakatanggap ng balita na ikaw ay ibinalik. Narinig ko pa nga na ayaw mong bumalik. Muntik ka pa raw magpakamatay at gumawa ng gulo. Habang tinititigan ka nila, pinagmamasdan mo rin sila. Iba-iba ang ekspresyon ng mga kapatid na babae. May malamig, masaya, at puno ng pag-asa. May natatakot din. Pinakakalmado si Ate Lixu. Siyang mature at mahinahon. 22 taong gulang siya ngayong taon. Nakapasa siya sa kilalang universidad sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap. Umiti siya ng maluwang. Hello, ate, sabi ni Lixu na may kalmadong ekspresyon. Malamig ang kanyang pagtanggap sa pagbabalik. Tumingin ka muli kay ikalawang ate. Siya ang pinakamagandang babae sa paaralan, si Lixin. Napakahusay sa sayaw. Nadiskubre ng talent scout habang nasa paaralan. 6 na hakbang papasok sa showbiz. Naging pinakasikat na babaeng idol. Magalang mong binati si ate. Umirap si Lixin. Tumalikod siya na may pagmamataas sa mukha. Inilipat mo ang tingin sa babaeng katabi ni Lixin. Ang ekspresyong iyon ay puno ng pagiging astig ng nanay. Ang nanay ay sobrang rebelde. Ate Lixu, ipakilala mo. Ito si Bunso Liu. At nandyan ang pangatlo at panglima. Silaw mo ay nasa bahay ng tiyahin. Ipinakita mo ang maliwanag ng ngiti, ate. Nakita si Liu na nag-rolling eyes. Hindi maitago ng matandang demonyo ang kanyang pagnanasa sa mga mata. Nahihiyang lumapit ng isang hakbang, kuya, kamusta po? Lumuhod ka. Nagtitigan kayo ng batang babae. Umiti ka at binati mo siya, kamusta, Bunso? Parang nakakita ng kidnapper si ate. Agad niyang hinila si Bunso sa likod niya. Sa huli, tumingin ka sa nakatayo sa gilid. Tahimik na nakatingin ang mga magulang ni Li. Yakap sila ng may bukas na mga bisig. Naluha ang mga magulang ni Li sa saya. Agad nilang inanyayahan si Lixu na magpahinga. Sumunod si Lixu. Dinala siya sa silid kung saan dati nakatira si Kinche. Bagamat mahirap ang pamilya ni Li, ngunit para sa kanilang nag-isang anak, tila siya ay binigyan ng espesyal na atensyon. 2 silid tulugan lamang ang nasa bahay. Si Kinche ay nag-isa sa isang silid. Samantalang natutulog ang mga magulang ni Li sa sala. Narinig ni Lixu na sinasabi na hindi kayang tapatan ng pamilya Li ang pamilya Qin. Talagang maliit at sira ang mga silid. Kailangan mong magtiis. Karaniwan, ang oras ng paligo ni Xiaoche ay mula 8 ng gabi hanggang 9 ng gabi. Nandito kami sa kwarto para mag-aral. Maliit ang bahay dito. Mahina ang soundproofing. Naririnig ang tunog mula sa banyo sa sala. Patuloy na sinabi ni Lixu. Kami ng mga kapatid at si Bunso. Limitado ang oras namin sa paliligo at paghuhugas sa 15 minuto. Agad na lang maligo ang mga magulang pagkatapos ng trabaho. Ang banyo ay para sa kanila mula 7:00 hanggang 8:00. Ito ay kanilang eksklusibo. Hindi ito maaaring baguhin. Hindi ko alam kung tatanggapin mo ito. Tumugon ka ng walang pakialam. Kung hindi ka nababahala, ate. Maaari mo bang ipadala sa akin ang nakaraang schedule ng pamilya? Mula ngayon, susundan ko ito. Diyan sa itaas. Tumingin sa iyo si Lixu, na may bahagyang nakakunot ang noo. Talaga bang nagpasya kang manatili sa bahay ng mga Li? Hindi mo napigilang tumawa. Kung hindi, Li ang apelyido ko. Hindi Qin. Sana talagang ituring ako ng nakatatandang kapatid na parang kapatid na lalaki. Ang malamig na ekspresyon ni Lixu ay sa wakas ay nagpakita ng kaunting paggalaw. Sige, mag-ingat ako. Wala akong dinalang maraming damit nang umuwi mula sa pamilya Qin. Ayokong magsuot ng kay Kinche. Pwede bang tulungan mo akong bumili ng ilang piraso? Walang anuman. Pagkatapos sabihin yon, umalis si Lixu sa silid. Naglakad ka ng 2 beses sa makitid na silid tulugan ng mag-isa. Nakatagpo ng 2 kahon ng mga bagay sa kahon sa tabi ng mesa. Nang buksan ito, puro mga murang regalo lamang. Nang makita ito, medyo namasa ang iyong mga mata. Nasa gitna ka ng emosyon. Biglang umingay ang tunog ng usapan sa labas. Kahit na gusto mong pilitin ang sarili mong huwag makinig. Ngunit dahil masyadong maliit ang bahay, lahat ng tunog ay malinaw na naririnig. Narinig ang mga problema sa bahay. Ang tuwisyon ng panganay ay nakasalalay sa sariling kita. Si Xiaoxin ay may magandang marka. Hindi siya pwedeng huminto sa pag-aaral. Sabi ni Inang Li, hindi pwede. Kakauwi lang ni Xiaoxin. Hindi ba't lalo lang siyang mahihirapan yan? Mag-isip pa tayo ng ibang paraan. Napabuntong hininga si Nanay Li.
Sa gitna ng mga bulungan ng lahat, isang malamig ngunit matatag na tinig ang narinig. Ako si Lixin, hindi muna ako mag-aral ngayong semestre. Magtatrabaho na lang ako. Agad siyang pinigilan ni Tatay Lee. Anong kalokohan yan? Walang magandang kinabukasan ang pagiging empleyado. Biglang may tunog ng pinto. Nababalot ng katahimikan ang sala. Hindi mo na napigilan. Binuksan mo ang pinto at lumabas. Sa sandaling iyon, sarkastikong nagsalita si Liu. Kung andyan pa sana ang kotse, hindi naman dapat magkaroon ng ganitong karaming problema. Agad na pinigilan ni Lixu si Liu. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ang kahirapan ay matagal ng suliranin ng pamilyang ito. Nagmumurming hindi masaya si Liu. Sana ay napagkasunduan namin ni Kinche na kailangan lang niyang huminto sa pag-aaral ng 1 taon. Hanggang makapagtapos si Lixu at makapagsimula ng trabaho. May padadala siya sa mas magandang mataas na paaralan. Pero ngayon may isa pang walang silbi na nag-aaral pa sa elitistang paaralan. Napakayaman namin. Saan kami makakaya kay Lixu? Ang kanyang mukha ay agad na naging mahirap. Tumawa ka ng bahagya. Si Liu ay nagalit ng labis. Bakit ka tumatawa? Ang bagal mong magsalita. Ate, ang saya mo talaga. Pakiramdam ni Liu ay tinatawanan siya. Hindi ako ang ate mo. Isa lang ang kapatid kong lalaki. Si Xiaoche lang yon. Tinaas mo ang kilay mo. Sige, magtatanong ako. Sino ang nagpasya na huminto si Kinche sa pag-aaral? Siyempre, ito ay desisyon ng buong pamilya. Si Kinche lang ang may mababang grado. Nasa isang napakamahal na pangatlong antas na mataas na paaralan pa siya. Sa totoo lang, si Xiaoche ay mas magaling sa'yo ng 1,000 beses. 1,000,000 beses, ang hindi pagkakaunawaan ni Liu ay puno ng tiwala. Umiti ka ng bahagya. Sa totoo lang, kahit hindi mo sabihin, alam ko na. Ito ay desisyon na pinag-usapan ni na mama at papa. Dahil hindi maganda ang pag-aaral ni Kinche. Tama ba sa oras na ito? Nagkatinginan sina tatay at nanay sa sala. Kitang-kita ang kanilang pagkailang. Natural lang na mahiya kapag nabuking ang ganitong bagay. Pero ikaw, bahagya lang ang ngiti mo. Sinasabi ko na ako ang laging nangunguna sa klase. Si Liu ay nagulat. Paano mangyayari yon? Ang boses mo ay dahan-dahang umabot. Ate, nag-aaral ka na sa 2 taon ng mataas na paaralan, di ba? Bakit hindi tayo magkumpara ng mga problemang matematikal? Si Liu ay tumawa. Ang unang paaralan ay isang paunahing mataas na paaralan sa probinsya. Hindi siya kailanman nakapasok sa top 10 ng buong paaralan. Kahit na ikumpara sa kanya. Huwag mong sabihing inaapi kita. Pumikit ka. Dapat maging mahinahon si Ate Four. Hindi nakatiis si Lixu na makialam. Bumaba ang boses mo, bagong dating ka pa lang. Mas mabuti pang magpahinga ka. Ipinagpilitan mong sabihin. Ate, magaling talaga ako. Kinuha na ni Liu mula sa bag niya ang 2 test paper na gagawin ngayong gabi. At malakas na inilapag sa mesa. Ate, huwag mo na akong alalahanin. Ang nasabi na lang ni Lixu. Sige, ako na lang ang magiging tagahatol. Ikaw at si Liu ay sabay na sumagot. Walang problema, kinuha ni Liu ang isang papel mula sa pagsusulit. Pareho silang pinakamahirap. Huwag mong sabihing inaabuso kita. Bahagya kang tumango, salamat, Ate Si. Pagsisikapan ko ito. Biglang naisip ni Lixu si Xiaosheng. Hindi ka pa ba estudyante sa 2 taon ng mataas na paaralan? Sagot mo ay. Si Lixu ay nagkunot ng noo at nagsabi. Kung may mga tanong sa papel na hindi mo alam, hayaan mo na lang itong walang sagot. Lahat ng hindi saklaw ng 2 taon ay hindi bibilangin. Ngunit si Liu ay tiwala na nagsabi na kaya niya. At mumiti, basta huwag kang umiyak mamaya kung matalo ka. Opisyal nang nagsimula ang laban. Si Liu ay abala sa kanyang ginagawa. Nakaupo sa sofa at masigasig na sumusulat. Samantalang ikaw ay kalmado at walang pagmamadali sa pagsusulat sa mesa. Matapos ang 1 oras. Mabilis na natapos ni Liu, na may pang-asar at nagmamalaki na paalala na 58 minuto na. Saktong sa oras na ito, ibinaba mo ang iyong panulat. Tumayo ka. Ibigay ang papel kay Lixu gamit ang 2 kamay. Tiningnan niya ng bahagya ang ibabaw ng papel. Labing-labing nagulat. Ibinigay din ni Liu ang kanyang papel kay Lixu. Ang ekspresyon ni Lixu ay unti-unting naging komplikado. Nagmamadali si Liu na nagtanong kung ano ang nangyari. Bumagsak ba siya sa maliit na pagsusulit? Marahang umiling si Lixu. Ibinigay niya ang papel sa kanya. Natalo ka, biglang lumaki ang mga mata ni Liu. Impossible. Tumingin si Liu pababa. Nakita niyang sa 2 pinakamahirap na tanong sa huli. Iba't ibang paraan ang ginamit mo sa pagsagot. Ang mga tanong na ito ay mula pa sa mahihirap na exam noong nakaraang taon. At hindi ka lang tama sa sagot. Gumamit ka pa ng 3 paraan. May kaunting pag-aalala, humina siya ng malalim. Ate, kinuha ko ang pagkakataon mong makapag-aral. Ate, pakiusap, tawagin mo si ikalawang ate. Naayos na ang bayad sa paaralan. Si Liu ay nagising mula sa kanyang kalungkutan. Sumigaw siya ng hindi nasisiyahan. Hindi ako titigil sa pag-aaral. Umiti ka ng bahagya pero hindi kasing ganda ng mga marka ko. Nawala nang masabi si Liu. Umiti ka ng bahagya, nagbibiro ka lang. Ate, huwag mo masyadong isipin. May tumulong na sa akin sa bayad ng 3 taon kong tuition. Magpapatuloy ako sa pag-aaral. Hahanapan ko rin ng paraan ang tuition ni ate 2. Lumiwanag ang mata ni Li Fu. Nagulat at natuwa si Inang Li, totoo ba? Sa wakas, makakatipid si Shen sa pag-uwi. Ang ganda, lumingon ka kay Ate Lixu. Punta tayo kay Ate. Delikado kung siya lang mag-isa sa labas. Tumango si Lixu na may ngiti, okay. Nawala ang pag-aalala ni Inang Li. Bumalik kayo ng maaga. Magluluto ako. Sabay kayong lumabas ng bahay ni Lixu. Naglalakad si Lixu sa tabi mo. Tahimik niyang sinabi na hindi masama ang loob ni Lausi. Gusto lang talaga niya si Xiaoche. Huwag mo na siyang pagtalunan. Sumagot ka ng mahinahon. Hindi ka ba kasama si Lixu na tumawid sa construction site? At nakarating sa maingay na playground. Si Lixin ay nakaupo sa bench. Sinabi ni Lixu na maghintay ka dito. At diretsong lumapit kay Lixin. Di nagtagal, lumingon si Lixin.
na may malamig na tingin na parang yelo. Agad siyang umalis mula kay Lixu. Diretso siyang naglakad patungo sa direksyon ng bahay. Bumalik si Lixu. Tara, umalis na rin tayo. Kaya't sumunod kayo sa kanya. Pagpasok ni Lixin sa bahay, naramdaman niyang may kakaibang atmosfera. Nakatayo si Lifu sa sofa habang nagbabasa ng dyaryo kahapon. Nakangiti siya sa gilid ng kanyang bibig. Si Li Xiaomi ay naglalaro sa laruan ng palakas sa bahay. Si Liu ay nakaupo sa sofa, na parang may utang na 1 bilyon sa kanya. Si Inang Li ay may dalang sabaw ng kamatis mula sa kusina. Nandito na si Xinxin. Tamang-tama, oras na ng pagkain. Bakit ikaw lang ang umuwi? Si Lixin ay mukhang wala sa sarili. Sinasabi nila na kumain na. Kumain na ako. At pagkatapos ay naglakad papuntang kwarto. Ibinaba ni Ginoong Li ang dyaryo. Pagkalipas ng 15 minuto, bumalik na kayo ni Lixui sa bahay. Pinalitan mo ang iyong makulay na kamiseta. Nagsuot ka ng simpleng puting gray shirt at pantalon na kaswal. Si Liu at si Li Xiaomi ay tumingin sa iyo nang pumasok ka. Sabay-sabay silang tumingin pataas. Ang iyong hitsura sa sandaling ito ay napakagwapo. Si Liu ay nagalit dahil sa pagkatalo. Hindi na ako kakain ng hapunan. Hindi ako gutom, si Lifu ay puno ng saya sa mukha. Talagang anak ko siya. Ano man ang isuot, napakagwapo pa rin niya. Totoo ba ang tanong mo? Siyempre totoo. Nagtanong si Fu nang may pagkamausisa kung magkano ang ginastos ni Lixui sa suot niya. May dugo sa ilong habang nakapasok ang kamay sa bulsa. Ni shirt, 10 piso. Pantalon, 20. Pati medyas, kumuha pa. Napatingin si Li Fu. Bakit ang mura naman? Dapat bumili pa ng ilang damit para kay Shenshen. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Nagsusuot ako ng uniforme sa paralan. Sakto lang ito para palitan at labhan. Matagal nang iniwan ni Li Xiaomi ang kanyang laruan. Daddy, pwede ba akong ihatid ng bagong kuya bukas papuntang paaralan? Hayaan mo siyang maghatid sa akin. May inggit ang mga kaklase ko sa paaralan. Tatay Li ay matigas na tumanggi. Hindi, huwag nang istorbohin si kuya. Si Li Xiaomi ay dismayado at walang lakas. Pagkatapos ng hapunan, ikaw ay pumasok sa kusina. Naghahangad na tulungan si Tatay Li sa paghuhugas ng pinggan. Ngunit bago ka pa man makapagsimula, pinalabas ka na ni Tatay Li. Tumingin si Tatay Li habang umuupo ka sa sofa. Lumingon kay Lixu. Inilagay ko ang kanin mula sa rice cooker para kina Xinxin at Liu. Lumalaki pa sina Lixin at Liu. Paano sila hindi kakain? Sa kwarto, nakaupo si Liu sa harap ng desk. Nakakahiya talagang matalo kay Li Sheng. Tumingin siya sa kama kung saan nakahiga si Lixin. Mahinang tinawag ni Liu ang ate niya. Tinanggal ni Lixin ang isang earphone. Bumukas ang mga mata, anong nangyari? Ngayong araw, si Li Shen ay lumabas para hanapin ka. May sinabi ba siya sa'yo? Si Liu ay tahimik na nagsara ng bibig. Muli niyang ikinabit ang headphone. Sa headphone ay tumutunog ang malinaw at kaakit-akit na boses ng lalaki. Ito ay boses ni Kinche. Kinabukasan, maaga kang nagising. Inayos ko ang kwarto. Ayaw mong gumamit ng mga gamit na second hand. Kailangan itapon ang lahat ng iniwan ni Kinche. Puno ang isang malaking bag. Nang buksan mo ang pinto, nakasalubong mo si Liu na lumalabas ng kwarto. Umiti ka at bumati. Magandang umaga, Liu, hindi ka tumingin sa akin. Medyo marami ang mga bagay na inaalis. Biglang may isang kamay na umabot sa harap mo. Madaling inangat ang mga bagay. Si Lixue, ang ngiti mo'y nagniningning. Magandang umaga, ate. Sabi ni Lixue, ang ganitong mabigat na trabaho ay para sa aming mga babae lang. Ikaw, isang kapatid, hindi kayang buhatin. Huwag pilitin. Nararamdaman mong taos puso ang init. Sumunod kay Lixue palabas. Ngunit hindi inaasahan, may butas ang bag. Nahulog ang mga nakolektang basura sa lupa. Binuksan ni Liu ang pinto. Li Shen, anong ginagawa mo? Si Xiaoxuan ay sumilip mula sa loob ng kwarto. Pati si Lixue ay may masamang anyo. Ikaw ay bahagyang umiti. Sobrang dami ng mga bagay sa silid. Kung hindi tayo magtatapon ng ilan, magiging masikip. Kaya't naglinis ako ng ilan. Si Liu ay halos tumakbo papunta rito. Hawak ang iyong pulso. Lahat ng ito ay ganap na. Anong karapatan mo para gawin yan? Sakit na sakit ang pulso mo sa pagkakahawak. Tumingin ka sa 3 iba pa. Ang mga mukha nila ay walang emosyon. Tinaas mo ang kilay mo. Sabi mo, maari kong sabihin sa iyo ang address ng pamilya Qin. Basta't huwag mo akong ipagkait na itapon to. Maaari kong dalhin ang mga bagay na ito sa kanya. Wala nang mapaglagyan ng galit si Liu. Binitiwan niya ang kanyang kamay. Kinuha ang mga bagay sa lupa ng sabay-sabay. Huwag mong hahawakan ang mga bagay ni Chiche mula ngayon. Nakakatawa ang iyong sinabi. Hindi ka makapangahas na hanapin siya. Dahil alam mong ayaw niya. Kaya't sa akin ka na lang nagagalit. Liu, hindi ka sapat na maganda ang ugali. Si Liu Ru ay tinamaan ng sakit. Si Liu ay nagalit at sumigaw. Bakit ka nagbibiruan? Ito ay kay Chiche. Kung ibibigay mo ito sa kanya, tiyak na gusto niya. Hindi mo siya talaga kilala. Hindi siya katulad mo. Ikaw ay nag-iisip ng malalim. Alam mo ba kung gaano kayaman ang pamilya Qin? Ang tinutuluyan ngayon ni Kinche ay ang silid na ako mismo ang nag-ayos. May 200 metro kwadrado yon. May natural na paliguan, walk-in closet, at iril sa loob ng kwarto. Ang mga damit niya ay mga bagong labas na international brand. Ang mga sapatos niya ay puro handmade at top-level custom-made. Yung mga ginagamit niya sa mukha. Paulit-ulit na sinusuri ang mga sangkap. Mga produktong espesyal na ginawa ayon sa katangian ng kanyang balat. Hindi mo talaga ito mabibili sa supermarket. Sigurado ka bang gagamitin niya ang basurang ito? Gagamitin ba niya? Matigas ang ulo ni Liu sa pagtutol. Kahit na hindi niya gamitin, sigurado akong itatago niya ito ng maayos. Mas mabuti pang sabihin mo na lang na ayos lang. Nakuha ni Yu ang kawalang magawa at pagduduwal sa tono mo. Kung ibabalik, ibalik na. Patunayan ko sa'yo. Talagang mapapaiyak ka sa talino niya. Wala akong gana makipagtalo sa kanya. Binitiwan lang ang isang bahala ka. Nakuha ni Liu ang kawalang magawa sa tono mo.
At ang labis na pagduduwal. Nawasak ang aking paggalang sa sarili sa isang iglap. Sumigaw ako ng kung ibibigay. Ipapakita ko sa iyo ang aking kakayahan. Hindi ka man lang kumilos. Wala man lang paggalaw sa iyong noo. Sige, maghintay ka at makikita mo. Si Liu ay galit na bumalik sa silid. Isinara ang pinto na parang nanginginig ang buong gusali. Halos hindi mo mapapansin ang bahagyang pag-iling ng ulo. Punong-puno ng awa para sa kanya. Malinaw na nakasulat sa kwento ng libro. Pagbalik ni Baybay, ang tunay na anak sa pamilya Qin. Nag-aalala siya na baka masaktan ang damdamin ng tunay niyang ama na si Qin Jingshu. Hanggang sa magtagumpay ang mga ate niya. Hindi pa rin siya bumalik o dumalaw kahit minsan. Ayon sa tipikal na script ng isang male lead sa mga feel-good na kwento. Bumalik ang tunay na binata sa pamilya Qin. At mabilis siyang nakisama sa buhay ng mayayaman. Sinimulan niyang magpakita ng kapangyarihan. Sa prestihiyosong paaralan, pinahirapan ang mga walang kaalam-alam na kaklase. Sa mga pagtitipon ng mayayaman, sinaktan ang mga mayabang na binata. Kahit sa pamimili, tinuturuan ang mga nagmamalaki sa paligid. Matagal nang naiwang likod ang pag-alis sa tahanan. Kung hindi dahil sa mga kapatid na ito. Sa hinaharap, maaari siyang maging kanyang mahusay na katulong. Sa tingin mo, ang mga eksena nila ay abot sa 2 pahina. Si Lixin, ang pamantayang ikalawang babae. Bago maging pambansang diyosa, ay halos walang presensya. Kaya ang maibalik sa bahay ay talagang nagdudulot lamang ng sakit. Matapos kumain ng almusal. Si Lixu ang unang lumabas. Nasa kolehiyo siya. Nasa internship siya. May dormitoryo siya sa labas. Kung hindi dahil sa pagdating ng kapatid na ito, hindi siya babalik sa bahay ng may dahilan. Sa susunod na 1 buwan, mukhang hindi siya makikita. Pareho si Lixin at Liu. Nag-aaral sa unang high school. Malayo sa bahay. Kailangan ng 40 minuto sa bus. Mahirap makakuha ng kama sa dorm ng high school. At kailangan pang magbayad ng dormitory fee. Malinaw na hindi nila kayang tumira malayo sa bahay. Kaya ang magkapatid ay napilitang maglakad. Ang baon nila ay mga natirang pagkain na espesyal na niluto ni Inang Li kagabi. Pinainit lang kaninang umaga at dinala na sa paaralan. Wala kang baon. Nag-iwan si Tatay Li ng 20 yuan sa tabi ng kama mo. Siguro gusto niyang ikaw na ang bahala sa pagkain mo. Ayaw niyang masyado kang mahirapan. Malaki na ang 20 yuan. Para sa mga lumalayo sa bahay. Sapat ito para makakain ng ilang beses ang magkakapatid ng baon. Medyo na antig ang damdamin mo. Ang Yingao ay malapit lang sa unang high school. Pareho ring malayo mula sa bahay. Kaya mo lang sumama kina Lixin at Liu kapag lalabas. Iiwan si Hixiaomi mag-isa sa bahay. Medyo nag-alala ka. Walang problema kung mag-isa ang nakababatang kapatid sa bahay. Naiinis si Liu sa tuwing naririnig ang boses mo. Gusto niyang mang-asar, huwag kang magpanggap. Huwag kang magpakaarte. Babalik na si Lausan mamaya. Ang Wanglin community ay 200 meters mula sa pinakamalapit na bus stop. Hindi ko alam kung sinasadya ni Liu ito. Mabilis ang kanyang mga hakbang. Bigla ka na lang na naiiwan sa likod. Kasama mo si Lixin na naglalakad. Tumingin ka sa kanya na may suot na puting headphone. Nakayuko ang ulo. Parang ayaw makipag-usap sa ibang tao. Tinawag mo siya, Lixin. Nainip si Lixin at lumingon. Bahagyang nakakunot ang kanyang magandang kilay. Tinanong mo si Ater. Maaari mo ba akong pautang ng kaunting barya? Kapag naglagay ka sa bus, hindi mo na ito maaalis. Ang ibinigay sa iyo ng Tatay Li ay isang buong 20. Ngayon, isa ka ng ganap na pulubi. Kailangan mong hatiin ang bawat sentimo para magamit. Si Lixin ay humigpit ng kanyang mga labi. Mula sa lumanyang pitaka, kumuha siya ng 4 na 1 yuan na papel. Ibinigay sa iyo na may malamig na ekspresyon. Umiti ka at tinanggap ang pera, ibabalik ko sa iyo. Boses ng dalaga, malamig na parang yelo. Dumating sa bus stop. Sumakay siya sa bus. Siksikan sa bus, parang lata ng sardinas. Hindi mo nakita ang anino ni Liu. Ipinagsiksik mo ang 2 papel na pera sa vending machine. Nahihirapan kang sumiksik papunta sa likod ng bagon. Bigla mong naramdaman na may humipo sa hita mo. Bigla kang nasuka sa sobrang pagkadiri. Ang uniforme sa Yingao ay puting polo at shorts na pang-suit. Ang haba ng shorts ay lampas lang ng kaunti sa tuhod. Hindi naman talaga ito malaswa. Halos sigurado kang sinadya talaga ng humipo sa'yo. Pangalawang araw mo pa lang dito, na-encounter mo na agad ang manyakis. Biglang sumabog ang iyong emosyon. Lumiko ka upang tingnan kung sino ang walang modo. Nalaman mong si Lixin ay hindi mo alam kung kailan tumayo sa tabi mo. Biglang ipinasok ang kanyang backpack sa pagitan mo at ng iba. Nagtayo ng isang hadlang sa paligid mo. Nagtaka ka sandali. Dahan-dahan kang umiti. Tahimik na sinabi, salamat, ate dalawa. Ngunit si Lixin ay hindi man lang tumingin sa'yo. Dahan-dahan siyang umiti. At mahinang sinabi, salamat, ate. Ngunit si Lixin ay hindi man lang tumingin sa'yo. Magandang mga kilay at mata, malamig na parang yelo. Naaalala ang paglalarawan kay Lixin sa libro. Isang batang sikat na idolo. Ngunit sa likod ng eksena, sobrang mainitin ang ulo. Sa sandaling pumasok ka sa silid-aralan batay sa iyong alaala. Parang biglang tumigil ang hangin. Sabay-sabay na lumingon ang lahat ng estudyante at tumitig sa'yo. Kitang-kita sa kanilang mga mata ang pagkabigla. Isang peking batang amo. Nagkaroon pa ng lakas ng loob na magpakita sa Yinhai. Kasabay nito, agad mong nakita ang tunay na batang amo na napapalibutan ng mga tao. Malinaw na nakaupo siya sa kanyang pwesto at nakatingin sa'yo. Nang makita ka, halatang nag-alala ang kanyang mukha. Parang natatakot siyang magkaabala ka sa kanya. Bigla mong naisip ang orihinal na kwento. Talagang pinahirapan siya ng binata. Sinabi niyang kahit nagbago na siya ng pagkatao, isa pa rin siyang uwak na may balahibong pabo. Napakababa ng kanyang mga marka. Hindi ka karapat dapat mag-aral sa Yingao. Buti na lang at dumating ang palaging nahuhuling bidang babae na si Bai Ningbing. Sa eksenang ito, biglang sumiklab ang kanyang protective instinct. Agad niyang sinabi na tuturuan niya ito. Dati, may kasunduan sa kasal si Bai Ningbing at ikaw, Young Master Jaya.
Pero nang lumipat si Kinche sa Yingao, na-in love siya agad dito. Mabilis siyang nahulog. Tapos, siya lang mag-isa ang bumawi sa kasunduan niyong magpakasal. Ito rin ang naging mahalagang dahilan kung bakit paulit-ulit na napapahamak si Ginoong Jia sa kwento. Sa pag-isip mo nito, napakunot ang noo mo. Kahit gaano pa kalakas si Bai Ningbing, may biglang tumawag ng kaklase Li habang ikaw ay nag-isip. Tumingin ka sa kanya. Nakita si Kinche na tumayo mula sa upuan. Pilit pinipigil ang kaba. Kinokontrol ang pagiging palaban. May malawak at mapagpatawad na ngiti. Umaasa na magkasundo tayo mula ngayon. Pero ikaw ay tahimik lang na tumango. Maikli lang ang iyong sagot. Tapos naglakad pabalik sa sarili mong upuan. Hindi lang ang mga estudyante sa silid-aralan. Pati si Kinche ay nagulat. Mas lalo pang bumagsak ang panga ng mga kaklase. Karaniwan kang mayabang sa paaralan. Ang hindi paggalang sa iba ay normal na sayo. Maliban kay Bai Ningbing, wala nang ibang makapasok sa iyong isipan. Ngunit kaya mong harapin si Kinche ng ganito kalmado. Maliban kay Bai Ningbing, wala nang ibang makakapasok sa iyong paningin. Na kayang harapin si Kinche ng ganito kalmado. Parang walang nangyayari habang pinupunasan ang mesa. At nagbubukas ng libro. Nagsisimula ng mag-aral bago ang klase. Ang driver ay nakatingin sa iyo ng matagal. Ngunit hindi makapagsalita. Hanggang sa tumunog ang bell para sa klase. Hindi pa rin nagpakita si Bai Ningbing. Narinig mo ang mga kaklase sa paligid na nagbubulungan. Umalis na naman sa klase. Sabi nila, nakipagkita si Bai Ningbing sa isang estudyanteng nasa 3 taon sa katabing paaralan. Nagtutunggali, sa totoo lang, hindi naman siya kayang pigilan ng guro. Palagi siyang nangunguna sa bawat pagsusulit. Ibinaba mo ang iyong mga mata. Walang emosyon sa mukha. Ang subject na ito ay matematika. Ang tinatalakay ay trigonometriya. Pinapunta ng guro ang isang estudyante sa harap para magsagot. Napansin niya agad ang bagong gwapong mukha sa klase. Masiglang tinawag ang estudyanteng iyon. Ang lumingon ay ang estudyanteng iyon. Sige, sagutin mo ang tanong na ito. Nakatama si Kinche. Agad nagbago ang kanyang mukha. Mababa ang kanyang mga marka. Hindi siya pumasa sa entrance exam ng Yinga nang lumipat siya. Sa kabuang marka, 6 na pulang ang nakuha niya. Pinakamasama ang kanyang marka sa matematika. Nag-donate ang pamilya ng 3 gusali para lang siya makapasok. Hindi niya alam ang sagot sa tanong na ito. Hindi niya maintindihan ang tanong. Akala ng guro sa matematika nahihiya siya. Sige lang, okay lang kahit magkamali ka. Walang nagawa si Kinche kundi lakasan ng loob. Tumayo siya sa harap ng blangkong pisara. Kinuha niya ang chalk. Matagal bago siya nakapagsulat ng isang salitang solusyon. Hindi na makapaghintay ang mga kaklase. Napansin na rin ng guro sa matematika na may kakaiba. Dahil wala nang magawa, tumawag siya ng isa pang estudyante. Tumayo ka agad, Kinshen. Umiti ka at sinabi, Guro. Ngayon ang apelyido ko ay Li. Umiti ang guro sa matematika habang nakatingin sa'yo. Sige, hayaan nating si Li Shen ang magturo ngayon. Kinche, umakyat ka sa harap ng klase. Kinuha niya ang chalk mula sa kamay ni Kinche. Pagkatapos ng paliwanag niya, nagsulat siya ng isang serye ng formula. Kalma niyang sinabi, gamitin muna ang formula na ito. Tapos ganito ang pagbabago. Nakatayo lang si Kinche sa tabi. Biglang nakaramdam ng matinding kababaan ng sarili. Nararamdaman niya ang nag-aapoy ng mga tingin ng buong klase na nakatuon sa kanya. Ang tanong na para sa iyo ay napakahirap. Sa kanyang mga kamay ay napakadali. Puno na ang pisara ng kanyang mga solusyon at sagot. At pagkatapos ay tanong niyang mahinahon, naiintindihan ba? Si Kinche ay mahigpit na humahawak sa dulo ng kanyang damit. Matigas na tumango. Dito lang nagpakita ng ngiti ang guro sa matematika. Magaling. Si Ginoong Li Shen ay dapat tumulong sa bagong estudyanteng ito. Dapat din matuto ang bagong estudyante mula kay Ginoong Li Shen. Nagmumukhang naguguluhan ka. Walang tugon. Sumagot na parang nasa isip lamang. Ang klase ay mabilis na natapos. Inutusan ng guro ang class president na ipasa ang 2 test paper bilang. Ikaw ay naglalarawan ng mga pangunahing punto ng klase. Biglang may anino sa itaas ng iyong ulo. Nang tumingin ka pataas, si Kinche ay nakatayo sa harap ng iyong mesa. At hinahatak ang kanyang kaklase para magpalakas ng loob. Tinanong mo siya kung may kailangan ba siya. Si Kinche ay mukhang medyo kinakabahan. Maaari mo ba akong turuan kung paano gumawa ng mga tanong? Tumaas ang iyong kilay. Medyo nagulat. Si Kinche ay nag-atubiling matagal. Bago niya pinigilan ang kanyang mga labi. At seryosong sinabi na mahirap ang buhay sa bahay. Siguro mahirap ka nang bumalik, di ba? Turuan mo akong sagutin ang mga tanong. Babayaran kita. Kumikita ka ng pera ng may dignidad. At makakatulong ka pa sa pamilya mo. Agad mong nabasa ang iniisip niya. Napangiti ka ng bahagya, kaklase. Ako na ang bahala sa paghanap ng paraan para kumita at tumulong sa pamilya. Hindi mo na kailangang mag-alala. Hindi inakala ni Kinche na tatanggihan mo ng ganito kadiretso. Alam ko, Le, na may sama ka ng loob sa akin. Pero huwag ka sanang maging matigas ang ulo. Ito ay isang magandang paraan para sa parehong panalo. Hindi ba ang pamilya mo, Le, ay sobrang hirap na? Wala nang pera para ipagpatuloy mo ang pag-aaral sa Yingao. Baka mapilitan ka pang tumigil sa pag-aaral. Pagbalik mo roon, wala na akong pakialam sa'yo. Marami akong paraan para kumita. Hindi nakatiis si Kinche at nasabi ito. Kaklase Li, natatakot ka bang mahigitan kita? Pumikit-pikit, may mapanlikhang ekspresyon. Matagal nang umiti. Tama ka. Matagal nang nakatayo si Kinche sa harap ng iyong mesa. Wala siyang magawa kundi umalis ng may sama ng loob. Lumapit ang katabi niya para aliwin si Kinche. Huwag ka masyadong malungkot. Ganyan talaga si Li Shen. Sa mata niya, si Bai Ningbing lang ang mahalaga. Sayang, hindi naman siya pinapansin ni Bai Ningbing. Kung kaya mong paamo si Bai Ningbing, at turuan ka niya sa mga sagot. Yun ang tunay na astig. Biglang naging interesado si Kinche. Patuloy na nagkukwento ang katabi tungkol kay Yingao kung sino ang pinakamaganda. Si Ningbing Ji ang nangunguna. Ang kanyang ganda ay humahamon sa lahat ng mga school beauty. Ang mga pagsusulit ay parang alamat.
Kung walang ginagawa, nag-absent. Gayunpaman, nangunguna pa rin. Kapag kumilos si CJ, ang mga kidnappers ay nagbabayad ng protection fee. Sa madaling salita, ang kapatid na milisya ay walang katulad. Biglang nahulog ang loob ni Kinche. Hindi mo pa alam kung ano ang iniisip ni Kinche. Naisip niya kung paano makakakuha ng pera. Sa huling oras ng klase ngayon, sinabi ng guro na magkakaroon ng pagsusulit sa Lunes. Bumalik kayo at mag-aral ng mabuti. Ang estudyanteng nasa huli sa klase, ang responsable sa paglilinis ng silid-aralan sa loob ng 1 linggo. Sa huli ng semestre, magkakaroon ng pagpupulong ng mga magulang. Biglang umiyak ang buong klase. Siyempre, ikaw ang eksepsyon. Bahagya kang umiti. Naghintay ka na umalis ang guro sa silid-aralan. Inilabas mo ang iyong notebook na inorganisa hanggang madaling araw kagabi. Biglang nahatak ng mga estudyanteng mahihina ang atensyon sa pulang notebook na ito. Naging interesado sila. Sinubukan ng isang estudyanteng mahina na tawagin ka. Tumingin ka sa pinagmulan ng boses. Ngumiti ka ng may ngiti sa iyong mga mata. Anong nangyari, kailangan mo ba ako? Nagpakita ng mahiyain ng ngiti ang estudyanteng mahina. Pre, pwede bang makahiram ng notes mo? Kailangan ko talaga ng tulong ngayon. Biyernes na ngayon. 2 araw na lang bago mag-Lunes. Pakisuyo naman Kailangan ko rin mag-review Ang lakas mang bola ng mga tamad mag-aral. Ang galing ng diskarte mo, pre. Kahit hindi mag-review, pwedeng maging top 1. Basta ipahiram mo lang sa akin ang notes mo. Napapailing ka na lang. Sige, pero hindi ko ipapahiram. Ibebenta ko lang ng 5,000. Buong notebook, iyon na. Ano sa tingin mo? Napatulala ang mahina sa klase ng 1 segundo. Ngumiti ka. Sabi ni Uyu, ngayon ay sobrang hirap ko na kahit pagkain ay wala. Kung ayaw nyo, ayos lang. Biglang sumigaw ang mga estudyanteng mahihina. Kung ayaw nyo, ayos lang. Biglang sumigaw ang mga estudyanteng mahihina. Handa akong sumali nang marinig ng ibang estudyanteng mahihina. Biglang nag-init ang sitwasyon. Naglabas ako ng 1. Naglabas ako ng 50,000. Nagsimula nang mag-vibrate ng mabangis ang iyong cellphone. Hindi umabot ng 0 minuto. Nauubos ang 2 notebook na pinagsikapan mong kopyahin sa magdamag. Kumita ka ng 20,000. Masaya ang mga estudyanteng bumili ng notebook. Pagkalipas ng kalahating oras, halos lahat ng tao sa silid-aralan ay umalis na. Dapat ka na ring umuwi. Inayos mo na ang iyong bag at handa nang umalis. Ngunit may humarang sa iyong daan. May lungkot sa mga mata ni Kinche. Bakit hindi tayo pwedeng maging magkaibigan? Kahit na nagpalitan tayo ng mga papel. Pero hindi naman yon kasalanan mo. Kaklase na Lishen, hindi naman natin kailangang magbangayan ng ganito. Kailan ba tayo nagbangayan? Kaklase na Kinche, ayokong maging kaibigan mo. Dahil magkaiba tayo ng landas. Ganun lang kasimple. Sumagot si Kinche. Hindi ka ba nagalit dahil inagaw ko ang pagkakakilanlan mo? Hindi ka ba nagalit? Alam kong nagalit ka. Ganyan ka lang tumitig sa kanya ng direkta. Hindi ko talaga pinapansin ang mga bagay ng mayaman. Kung gusto mo, kunin mo na lang. Hindi ka ba nagsawa sa marangyang buhay? Ngayon gusto ko lang maranasan ang buhay ng isang ordinaryong tao. Si Kinche ay biglang nawalan ng masabi. Good luck sa buwan ng pagsusulit. Naway makakuha ka ng magandang marka. Diretso na akong aalis. Hindi na kailangang pumasok sininggaw sa gabi. Pero kailangan talagang pumasok ng Yezhong. Gusto mong maghintay kay Lixin at Liu na matapos ang klase para umuwi. Kaya nag-iisa kang naglalakad-lakad malapit sa Yezhong. Bumili ng oden at 2 ice cream. Habang dumadaan sa isang maliit na eskinita, bigla akong nakamoy ng amoy ng dugo. Narinig ang tunog ng bakal na nahulog at ang tahol ng aso. Bigla mong narinig ang isang tao na sumigaw. Si Bainingbing ay nagpatigil sa iyo sa isang iglap. Tumingin ka sa eskinita. Sa dilim ng gabi, ang matangkad na anino ng dalaga ay malinaw na nakikita. Lumingon siya. Ang kanyang mga matang parang sa lobo ay may tapang ng isang asong gubat. Si Bainingbing ay malamig, ngunit hindi mo alam kung bakit ka naakit. Hindi mo talaga maihakbang ang iyong mga paa. Si Ningbing ay sumulyap sa iyo. Malamig ang kanyang tingin. Gusto mo ring umalis, pero hindi mo magawa. Bainingbing ay sumulyap sa iyo. Ang kanyang tingin ay malamig. Gusto mo ring umalis, ngunit hindi ka makaalis. Kailangan mo lang panoorin ang isang grupo ng mga estudyanteng nasa 3 taon na bumangon. At itinapon ang kanilang mga bag sa kanya, na kanyang tinadyakan palayo. Dahil hindi ka makaalis. Bakit hindi ka nalang sumandal sa post sa bungad ng eskinita at manood? Sumimangot si Bainingbing, at muling tininan ka ng masama. Diretso ang ibinato ng estudyanteng 3rd year na bag kay Bainingbing. Agad siyang umiwas. Diretso namang lumipad ang bag papunta sa iyo. Bagsak sa lupa ang ice cream. Iniabot mo ang kamay mo para sa lagin. Nakatama sa iyo ang bag. Nagtatarang si estudyanteng nasa 3 taon. Sorry Nagtaka si Bainingbing sandali. Pagkatapos ay ngumiti siya ng bahagya. Sabi niya nang walang pakialam. Matagal nang nanood ng magandang palabas ang boss bago kumilos. Hindi ito masyadong maganda, di ba? Yumuko siya para pulutin ang bag. Isang estudyante ng grade 12 sa unang high school ang biglang nakaintindi. Kaya pala magkakasama kayo. Si Ningbing ay matapang na sumagot. Hindi mo ba nakita na suot niya ang uniforme ng Silver High? Siyempre, magkakasama kami. Tahimik ka lang na may seryosong mukha. Si Ningbing ay nakasandal sa pader at tamad na nagpakilala. Bigyan ko kayo ng kaunting kaalaman. Ito ang pinakaastig sa school namin. Kapag sinabi niyang pumunta ako sa silangan, hindi ako pupunta sa kanluran. Lagot kayo. Natakot ang mga grade 12 ng first high. Hindi pa yata nakapunta ng all-boys school ang Minggao. Ang saya ng ngiti ni Bainingbing. Pasensya na. Simula ngayon, gagawa na ako ng exception. Nabigla ang mga estudyante ng grade 12 sa first high. Kinakabahan silang nakatitig sa'yo. Matagumpay kang iniwasan. 2 beses kang ngumisi ng malamig. Ibinaba mo ang oden. Pagkalipas ng 10 minuto, sa kalsada, nagkalat ang mga bagay. Si Ningbing ay may isang kamay na nakasabit ang bag.
Ang isa pang kamay ay nakasuksok sa bulsa ng pantalon. May kislap ng pagkamausisa sa kanyang mga mata. Hoy, anong pangalan mo? Hindi ka nakikinig. Bombentang at kinuha ang Oden. Lumiko at umalis. Dinilaan ni Bainingbing ang kanyang labi. Nagningning ang kanyang mga mata sa pananabik. Paano kung maglaro ulit tayo? Maging magkapatid tayo. Simula ngayon, poprotektahan kita. Sa lahat ng kahulugan ng proteksyon, ang pamilya Bai ang pinakamayamang pamilya. At siya ang anak na babae ng pamilya Bai. Ano mang gusto niya, nakukuha niya. Sino mang mapili niya. Halos pwede nang maghari-harian habang buhay. Pero hindi mo naman talaga kailangan ang ganitong uri ng limos. Ano mang gusto niya, nakukuha niya. Ano mang hilingin niya, natutupad. Sino mang mapili niya. Halos pwede nang maghari-harian habang buhay. Pero hindi mo naman talaga kailangan ang ganitong awa. Ni hindi mo nga pinapansin. Walang emosyon mong binibitawan ang isang linya. Tapos tatalikod ka at maghihintay. Ang shorts mo'y iwinawagayway ng hangin. Hintayin na lang matapos ang 5 araw mo sa kulungan. Pagkalipas ng 5 minuto, ang nagwaging dalaga at ang natalo. Lahat ay isinakay sa sasakyan ng pulis. Ang mga estudyanteng nasa 2 taon ng mataas na paaralan ay umiiyak. Kami ay binugbog. Bakit kami ay kailangang hulihin? Kinuha ng pulis ang kanyang batuta. Nagbabala na tumahimik. Bata pa kayo, hindi natututo ng mabuti. Lahat kayo magpakabait kayo. Tanging si Baining ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Parang handang makipag-away anumang oras. Umuwi na ako ng huli na. Nakatitig ang buong pamilya sa akin. Puno ng sorpresa ang kanilang mga mata. Puno ng awkward na atmosfera ang sala. Kahit si Liu ay may kaunting hindi komportableng ekspresyon sa kanyang mukha. Halatang nahihirapan si Ginoong Li. Agad siyang tumayo mula sa sofa. Bumalik si Shenshen. Kumusta ang araw mo sa paaralan? Pupunta ako para maghanda ng noodle para sa'yo. Alam mo na sa puso mo ang ilang bagay. Hawak ang bag ng Oden. Sabi ni Ziwen, ito ang unang pagkakataon na sumakay siya ng bus pauwi. Hindi masyadong pamilyar kaya naligaw ako. Walang anuman, Dad. Kumain na ako. Tignan mo kung ano ang dinala ko para sa inyo. Halos tumalon si Lixiomi. Ang boses niya ay matinis at maliwanag, masarap. Mas masaya ka pang tumawa. Binuksan ang bag at piniga ang isang skewer ng fish balls para sa kanya. Mahinang umungol si Liu. Akala ko bumalik ka na naman sa pamilya Qin. Ang tagal mong bumalik. Wala na kaming iniwang pagkain para sa'yo. Alam mo na agad na ganito ang isipin nila. Medyo napangiti ka na may pagkabigo. Dahil nandito na ako. Hindi na ako alis. Mas lalong hindi posible na umuwi ng palihim. Huminto ka sandali at tumingin kay Lixin, sinabing ate. Kapag lumamig, wala ng lasa. Si Lixin ay walang emosyon. Saan galing ang pera? Sa tanong na ito, si Lixiao Mei na kumakain ng bola-bola ay nagulat. Si Liu na handang magnakaw ng squid roll ay bawi ang kamay. Si Li Fu na nagbabasa ng huling balita ay umangat ang mga mata. Huminto rin si Inang Li na papasok na sana sa kusina. Na, ngayong araw, 20 piso lang ang ibinigay sa'yo ng pamilya Qin. Saan mo kinuha ang pambili ng Oden? Nakatutok sa'yo ang tingin ng lahat. Puno ng pag-usisa ang kanilang mga mata. Parang tumigil ang hangin sa paligid. Umiti ka lang na parang balewala. Hindi galing sa pamilya Qin. Pinaghirapan ko yan. Malalim ang pagkakunot ng noo ni Lixin. Kitang-kita sa mukha niya ang kawalan ng tiwala. Parang minahuli si Liu na ebidensya. Sarkastikong sabi niya, sino ang niloloko mo? Saan ka kikita ng ganun kalaking pera? Kahit mahirap ang pamilya natin, Li. Pero may dangal tayo sa kabila ng kahirapan. Hindi kami kakain ng mga bagay na hindi alam ang pinagmulan. Si Li Xiaomi ay may isang bola ng karne na naipit sa kanyang bibig. Puno ang kanyang mga pisngi. Nasa gitna ng dilema. Tinutok mo ang iyong tingin kay Liu. Walang sinasabi. Tahimik na kinuha ang Oden sa mesa. Lumiko at pumasok sa silid. Sa sandaling isinara ang pinto ng kwarto. Naramdaman iyon na parang sinampal siya nang hindi nakikita. Sinisi siya ni Nanay Li Xiaoyu. Sobra ka na. Si Shen Shen ay mabait na nagdala ng pagkain para sa lahat. Kahit kinuha niya ang pera ng pamilya Qin. Hindi mo dapat sinabi yon. Humingi ka ng tawad. Sa kabila ng kaunting pagkakasala, agad na tumutol si Liu. Bakit ako ang kailangang humingi ng tawad? Hindi niya masabi kung saan nagmula ang pera. Tiyak na hindi ito malinis. Tahimik na walang masabi si Inali. Mabilis na bumuntong hininga siya. Ibinaba ni Amali ang dyaryo. Mamaya ay makikipag-usap ako kay Shen Shen. Tingnan natin kung saan talaga galing ang pera. Kung hiniram ito mula kay Qin o sa mga kaklase, babayaran natin siya. Sa mga sandaling iyon, may narinig na tunog ng busina sa labas. Nang samantalahin ng nakababatang kapatid ang kaguluhan at nilunok ang fishball, nagsaya siyang tumalon. Siguradong bumalik na sina Ate 5 at Ate 6 mula sa bahay ng tiyahin. Tuwing umuwi siya, may dala siyang masarap na pagkain. Parang bagyong lumabas siya. Medyo humupa ang tensyon sa sala. Sinamantala ng ina ni Li na magbigay ng payo. Ano man ang mangyari, kailangan mong humingi ng tawad kay Shen Shen. Si Liu ay matigas ang ulo, hindi ako. Hindi pa umabot ng 1 minuto. Bumalik si Li Xiaomi kasama ang isang grupo ng mga estranghero. Puro mga batang mayaman ang naroon. Lahat ay nakasuot ng mga branded na damit. Isa pa nga ay walang pakialam na nilalaro ang susi ng Ferrari. Mga anak mayaman talaga. Kung hindi ka galing sa ganitong pamilya, imposibleng makilala sila. Ibig sabihin, para lang talaga sa'yo sila nandito. Yung lalaking may Ferrari key ay nakatayo sa may pintuan. Magalang siyang ngumiti. Magandang araw po, tito. Nakatira po ba dito si Li Shen? Napakislot ang talukap ng mata ni Li Fu. Agad siyang tumango. Tapos palihim niyang tinadyakan si Liu. Pinaalalahanan siyang magtimpla ng tsaa. Siya naman ay maingat na kumatok sa pintuan mo. Shen Shen, may kaklase kang dumating para sa'yo. Binuksan mo ang pintuan ng kwarto mo. Ang nakatayo sa likod na luma at sirang mesa ay hindi man lang ginagalaw ang Oden. Nagpalit ng uniforme. Lumabas ka na walang emosyon. Agad mong nakilala ang mga tao sa pintuan.
Sila ang mga estudyanteng bumibili ng iyong mga tala. Nang nasa harap ka ng bahay. Alam mo na ang layunin nila sa pagpunta rito. Hinila ng tiyuhin si Tita Lee sa isang tabi. Nag-uusap ng mahina at may kaba. Siguradong nandito sila para singilin si Shen Shen ng utang. Hindi ko alam kung magkano ang hiniram niya. Magkano pa ang natitira sa card natin? Malungkot si Nanay Lee. Isa na lang ang natitira. Lumampas na tayo sa budget ngayong buwan. Parang may madilim na ulap sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Nagbuhos ng tubig si Liu pero hindi niya. Naisip na paano naman inom ng mura ang mga anak ng mayaman. Kaya lumapit siya sa tabi ng nanay ni Lee at nagreklamo. Ganyan pa, gusto mo pang mag-apologize ako. Yung mga nagpapautang, pumunta na mismo dito. Nakakahiya talaga. Si Lee Xiaomi, takot na takot, nagtatago sa likod ng sofa. Biglang nakita ka ng mga anak ng mayaman sa may pintuan. Nagniningning ang mga mata. Sobrang galaw ng kamay bro. Nahanap ka na namin. Sobrang hirap ng mga solusyon sa mga notes na ibinenta mo sa amin. Wala kaming maintindihan. Pwede bang ipaliwanag mo sa amin? Hindi ka nagulat. Hindi man lang kumurap ang kilay mo. Pwede. Pero sobrang late na. May 48 oras pa bago Lunes. Isipin mo na lang na utang na loob. Seryoso kaming makikinig. Hindi ka namin masyadong abalahin. Mag-isip ka sandali. Seryoso kaming makikinig. Hindi kita abalahin ng matagal. Mag-isip ka muna sandali. Pagkatapos, lumingon ka sa natulalang sina tatay at nanay Lee at sabihin, Ma, pa, lalabas muna ako sandali. Babalik ako mga alas 12. Agad na nangako ang mga estudyanteng di magaling mag-aral, huwag po kayong mag-alala, Tita Yuyu. Siguradong ihahatid namin siya ng ligtas pabalik. Hindi pa rin makabawi sina tatay at nanay Lee sa kanilang pagkagulat. Isang malakas na tunog. Nakasara ka na at umalis. Tahimik ang sala. Matagal na katahimikan. Parang kakagising lang ni Inang Lee. Maingat na tinanong ang kanyang anak na lalaki. Narinig mo ba kanina? Naramdaman ng pamilyang Lee ang komplikadong emosyon at narinig ito. Nalaman na hindi kumuha si Shen Shen ng pera mula sa pamilya Qin. Ang pera para sa pagbili ng kanto na lutong pagkain ay siya mismo ang kumita. Kaya ang mga pagdududa natin kanina ay masyadong nakakasakit. Si Liu ay nagulat na nanginginig ang kamay. Sino ang makakapag-isip na mayroon siyang ganitong paraan para kumita? Si Lee Xiaomi ay masayang ngumiti at sinabi, Ate, kailangan mong humingi ng tawad sa kuya mamaya, ha? Si Liu ay tumingin sa kanya ng masama. Ngunit napilitan siyang tumango bilang tanda ng pag-unawa. Biglang bumukas ang pinto ng isa pang silid. Si Lixin ay lumabas na may suot na puting headphone. Ang kanyang magandang mga mata ay naglalaman ng malamig na damdamin. Lalabas lang saglit. Kakabukas lang ni Inang Lee, ang late na nito. Saan ka pupunta? Si Lixin ay umalis na hindi lumilingon. Umakyat ka sa pulang Ferrari ni Li Yingji. Tandaan mong hindi pa siya umabot ng 18 taong gulang. Dahil dito, hindi mo maiwasang magtaka. Ang dalawang lalaki sa sasakyan ay kusang nagbigay ng paliwanag. Ito ay sasakyan ng kanyang pinsan. Pinautang lang sa kanya para gamitin. Nasa sasakyan din ang lisensya. Ako na ang magmamaneho. Walang duda sa tono. Si Li Yingji ay gustong ipakita ang kanyang galing. Ngunit nagpa siya na lang na umupo sa tabi. Ngunit hindi siya makapagsalita. Sa tuwing hinahatak mo ang posisyon ng pagmamaneho, agad na lumalabas ang iyong karanasan. Sa ilalim ng buwan, ang iyong profile ay labis na gwapo. Hindi nakatiis ang estudyanteng mahina at humanga kay Sheng Jie. Gaano katagal ka nang nag-aaral ng pagmamaneho? Sobrang bihasa mo naman. Tumingin ka sa harap. Masyado kang walang pakialam sa loob ng ilang panahon. Dati, pangarap kong maging racer. Ngayon, gusto kong maging Nobel Prize winner. Sa loob ng sasakyan, dalawang lalaki ang walang tigil sa pag-uusap. Ngayon, gusto kong maging Nobel Prize winner. Sa loob ng sasakyan, dalawang lalaki ang walang tigil na nag-uusap. Mula sa mga bituin, napunta sila sa forum ng paaralan. Tapos napag-usapan si Bai Ningbing. Shen Jie, kumusta na kayo ni Bai Ningbing? Kung hindi, palitan mo na lang ng ibang tao na ligawan. May isang ate sa circle of friends ko. Napakaganda niya. Habang naghihintay sa pulang ilaw. Walang interes sa akin si Bai Ningbing. Hindi ko na siya hahabulin. Biglang lumiwanag ang mata ng estudyanteng hindi magaling, si Sheng Jie. Tingnan mo ang kapatid ko. Hindi siya ganun at hindi ko kailangan ng walang salitang pag-iling. Akala ng dalawang lalaki na nadapa ka. Pinaaliw ka nila. Umiti ako ng bahagya, ayaw ko munang makipag-date. Gusto lang talagang mag-aral ng mabuti. Biglang nandito na sa pribadong aplatan ng mga mahihirap sa pag-aaral. Nagtuturo ako sa kanila hanggang mahigit 11. Doon lang nila naramdaman na may konting liwanag na. Pagkatapos, nag-volunteer ang mahihirap sa pag-aaral na si Sheng Jie. Sasama kita pauwi. Pero tinanggihan mo ito at umiiwas ka. Malapit lang ito sa bahay. Babalik na lang ako. Gabi na. Magpahinga na kayo ng maaga. Pero nagpumilit pa rin si Scholar na ihatid ka hanggang labas ng gusali. Tumawid kayong dalawa sa main gate. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng poste, may isang matangkad na anino na mag-isang nakatayo. Napatigil ka sandali. Huwag nang ipagpatuloy, umiti ka na lang. Pumunta ka na sa pagmamaneho. Nagtataka ang estudyanteng mahina. Nakikita mong matatag ang mga hakbang niya patungo sa taong iyon. Tinawag niya ang ate. Nakatukod ang mga mata ni Lixin. Sa malamig na tono, mama at papa. Hindi mapakali. Hayaan mong kunin kita. Hawakan mo ang kanyang braso, tara na. Nagmamadali na si Lixin at nakakunot ang noo. Sa huli, hindi siya nakatakas. Tumingin siya sa iyo ng pahilis. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang iyong mukha ay dalisay. Ang iyong ngiti ay maliwanag. Isang maliit na bato ang nahulog sa kanyang puso. Nagsimula ang mga alon. Hindi mo ito namamalayan. Ngumiti ka ng maliwanag at tinanong ang mga magulang. Natulog na ba sila? Kung natulog na, talagang mahirap para kay ate dalawa. Wala yon, naglakad kayo pauwi. Ang mga anino ay nagsanib. Naamoy ni Lixin ang banayad na amoy ng sabon na parang dayap sa iyo. Sandali siyang natahimik. Wala naman, naglakad lang kayong pauwi. Ang mga aninong magkadikit ay naging isa.
Naamoy ni Lixin ang banayad na amoy ng sabon na parang dayap sa iyong katawan. Sandali siyang natahimik. Bigla siyang nagsalita, pasensya na. Napatigil ka sa paglakad. Bakit ka humihingi ng paumanhin sa akin? Tumigil si Lixin. Tumingin ng diretsyo sa iyo. Kung hindi ko ito tinanong, hindi magsasalita ng ganoong bagay si Lausi. Humihingi ako ng tawad para sa aking sarili at sa ginawa ni Lausi. Pinagdiinan mo ang iyong mga labi. At tahimik na nag-isip. Tumingin sa kanya na nagkukunwaring kalmado, ngunit may kabang nararamdaman. Hindi ko napigilan ang pagtawa. Seryoso si ate dalawa. Akala ko may seryosong bagay. Huwag kang mag-alala, hindi ko ito inisip ng mabuti. Si Lixin ay may pagdududa. Talaga, syempre. Si Liumi ay nag-aksaya ng oras ko. Sadyang hindi ko ipinaliwanag. Hintayin mo lang silang magkaalaman mismo. Ang tao, naniniwala lang sa nakikita nila. Hindi sila naniniwala sa sinasabi ng iba. Kakapasok ko lang sa pamilyang ito. Normal lang na may konting kaguluhan. Hindi naman talaga ako galit. Pero ang sobrang bait na walang limitasyon. Nagpapaisip lang sa iba na madali akong apihin. Upang maiwasan ang mas masamang mangyari sa hinaharap. Kailangan kong magpanggap na galit. Hindi ko akalain na magiging epektibo ito. Ang mukha ni Lixin ay kitang-kita ang pagbuti. Sa labas ay malamig. Ngunit ang tono ay mas malambot. Ngunit sana hindi na ito maulit sa hinaharap. Dapat may anyo ang paaralan na may mga estudyante. Hindi negosyante. Tumango ka. Nakangiti na parang pusa na nagnakaw ng isda. Alam ko na, hindi na ako magsasalita pa. Sabay kayong umuwi. Akala mo'y madilim na madilim. Pero ang orasan ay kakalampag lang. Ang loob ng bahay ni Lee ay maliwanag na maliwanag. Lixiao Milifiu. Limu at Liu ay maayos na nakaupo sa sofa. Walang sinuman ang natutulog. Nang makita kaming bumalik, 3 tao ang sabay-sabay na tumayo. Sabay-sabay nilang sinabi, nandito na kayo. Ipinadaan mo ang iyong tingin sa bawat isa, Dad. Mom, ate apat. Gabi na, hindi ka pa nagpapahinga. Nahihiyang itinulak ni Inang Lee si Liu. Natapilok siya at napunta sa harap mo. Ayaw na ayaw ni Liu, kita sa mukha niya. Nakapayuko siyang mahina ang boses na nagsabing, pasensya na. Halos hindi marinig ang sinabi niya. Gusto mong biruin siya. Bahagyang umiti ang iyong mga labi. Ano nang sinabi ni ate ikaapat? Hindi ko narinig ng maayos. Biglang tumingala si Liu. Nag-aalab ang kanyang mga mata. Galit na galit siyang sumigaw, sabi kong patawad. Kumunot ang noo ni Lixin. Pero hindi ka pa rin nawalan ng ngiti. Ayos lang yan, ate ikaapat, huwag mo nang intindihin. Nakapagpahinga na si Mama Lee. Chen, nagkamali si Xiaoyu. Huwag mo itong isiping masyado. Nangako na siyang hindi na ito maulit. Ang iyong mga mata ay parang buwan. Naniniwala ako kay si Jay. Nandyan pa ang Oden sa kwarto ko. Iinitin lang bukas at pwede nang kainin. Nang makita ni Liu na hindi mo na siya kinukulit, medyo humupa ang galit niya. Pagkatapos, tumingin siya ng diretsyo kay Lixin. Ate, ikaw pa talaga ang lumabas para sunduin siya pauwi. Mahigpit ang pagkakapisil ng manipis na labi ni Lixin. Biglang dumilim ang mukha niya. Nabahala ka bigla. Nanlamig ang tingin mo. Nagtataka na tumingin sa kanya. Sa pagitan ng kanilang dalawa, biglang lumingon si Lixin at pumasok sa kwarto. Isinara ang pinto ng malakas. Nag-aalala si Inali na lumapit kay Chen. Wala bang nangyari sa inyo ni Xiaoxin? Nagkita lang ba kayo sa daan? Sumagot na may ngiti. Wala, okay naman ang samahan ko sa pangalawang kapatid na babae. Sobrang gusto ko siya. Medyo nababahala si Inang Lee. Humihikbi siya. Sa dami ng mga bata, si Xiaoxin ang pinakamatigas ang ulo. Walang pagbabago. Noong araw si Xiaoqi ay madalas siyang kausapin. Mas gumanda ang sitwasyon. Kung gusto mo siya, madalas mo siyang kausapin. Sana maging mas masaya siya. Tumango ka ng bahagya. Tumingin sa nakasarang pinto. May makabuluhang liwanag sa kanyang mga mata. Nagsalita ka sandali, bumalik ka sa kwarto. Dahil kailangan nang magpahinga si Mama Lee. Kailangan pa niyang pumasok bukas. Sama-sama nilang ginawa ni Papa Lee ang sofa bilang kama. Habang hindi sila nakatingin, si Liu ay sumingit sa kwarto mo. Nakita niyang handa ka ng buksan ang drawer. Nakasandal siya sa pinto. Hawak ang doorknob. Nagtatanong ka ng may pagkamausisa kung ano ang nangyari sa inyo ng pangalawang kapatid. Bakit siya umuwi kasama mo? Umiti ka ng nakatagilid at sinabing sikreto. Naging seryoso ang mukha ni Liu. Nagmura siya. Nakatitig siya ng galit at sinabi sa'yo. Huwag mong isipin na makikialam sa pangalawang kapatid. Hindi siya kailanman makikipag-usap sa'yo. Nasa isip lang namin si Xiaoche. Hindi ka nagbago ng mukha. Bahagyang umiti sa ganitong oras. Hindi ka nagbago ng mukha. Bahagyang umiti sa ganitong oras. Hindi ka ba pagod, ate? Tapos na ang sinasabi ni Liu. Tumalikod at umalis. Hindi mo nakalimutang sabihing pakisara ang pinto. Salamat, ate ikaapat. Si Liu, nabalak sanang magpabibo at magdampal ng pinto. Halos magalit ng sobra. Sinulyapan ang mga magulang na nakahiga na sa sofa bed. Hindi na lang nagalit. Tahimik na lang isinara ang pinto. Lumiko ako at itinataas ang daliri ko sa'yo. Ang mga ngipin ko ay kumikiskis. Malamang na hindi ako makakaligo ngayong gabi. Kailangan dumaan sa sala mula sa kwarto papuntang banyo. Baka maghatingabi na bago ka matapos. Makakaabala ito sa dalawang magulang na mas maaga pang bumangon kaysa sa manok. At natutulog ng mas huli kaysa sa baka. Humiga ka na sa silong. Nagsara ng mata at nagrelax ng matagal pero wala pa ring antok. Hindi nakatiis at humagulgol ng isang beses. Dahil sa dilim, bumangon. Sa liwanag ng buwan, kinuha ang malamig na gwadong sa mesa. Naghahanda ng kumain. Dahil sa bahagyang pagkatok. Naguguluhan, lumapit upang buksan ang pinto. Nakita ang isang mas madilim na anino sa madilim na pintuan. Kahit mukha ay malabo. Isang plastic bag ang biglang sumulpot. Agad na umalis ang anino sa pintuan. Sinubukan mong tawagin si Ater. Walang sumagot. Walang magawa, bumalik sa kwarto. Nang buksan ang ilaw. Sa loob ng bag ay isang piraso ng pineapple bread. Nawala na ang 2 piraso ng malutong balat.
Hindi alam kung saan ito nakuha. Ngunit malambot at masarap ang pakiramdam. Ang mga mata mo ay kumikislap. Ipinatong ang malamig na oden. Masarap na tinapos ang matamis na tinapay na ito. Kinabukasan ng umaga. Sariwa at masiglang lumabas. Nakita si Liu at si Lik Xiaomi na naglalaro ng tangram sa sofa. Si Lixin ay abala sa kusina para sa almusal. Ito ay tungkulin ng mga kapatid na babae. Siyempre, maliban sa hindi sapat ang taas. Si Lik Xiaomi na hindi maabot ang kawali. Matapos maligo, agad kang pumasok sa kusina. Nakangiti si ikalawang ate. Tutulong ako. Habang nag-init ng itlog si Lixin, bigla siyang tumingin at sumigaw, lumayo ka. Akala mo ba'y titigil? Ang mantika sa kawali ay sumabog. Biglang may malinaw na mantika sa uniforme. Si Liu ay nakakunot ang noo. Pumasok si Liu na may hawak na triangular na plastic na board. Nakita ni Liu ang kanyang noo na nakakunot. Si Liu, ang pang-apat, ay pumasok na may hawak na tatsulok na plastic na tabla. Ate, anong nangyari? Bahagyang pinipigil ni Liu ang kanyang labi. Ilabas mo siya. Napansin agad ni Liu ang mansa ng mantika sa uniforme mo. Kinutya niya, sabi ko na nga ba, hindi ka papansinin ni ate. Bakit ka pa lumalapit? Nang matapos ang kanyang sinabi. Sinabi ni Liu na palitan mo ang uniforme. Ipapagawa mo kay Lao sinahugasan ito. Tumingin ka kay Liu, na para bang kumain ng langaw. Umiti ka ng bahagya, okay. Salamat, ate. Ngunit na protesta si Liu. Ate ikaw. Ngunit nang makita ang kilay ni Lixin na umangat, may malamig na di pagkasiyahan. Agad akong nalumbay, na may mukha ng pagkalumbay. Maghuhugas na lang ako ng maruming damit papuntang ina, na ang nawala ay ang aming dangal bilang pamilya. Ikaw ay natuwa at umangat ang kilay mo. Hindi ko inakalang ganun katakot si Liu kay Lixin. Karaniwan, ang lakas ng loob niya kapag kausap ang nanay niya. Pero kapag hindi natuwa si Lixin, isang tingin lang, sumusunod na agad siya. Talagang tunay na kontrabida babae. Kapag tinititigan mo si Liu ng may biro, bigla siyang sisigaw, anong tinitingin-tingin mo? Bilisan mo at hubarin mo na yan. Sinasadya mo lang siyang lokohin. Wala kang intensyon na talagang ipahiya siya. Kaya tumawa si At4. Huwag kang mag-alala, malapit nang maglabas ang paaralan ng bagong uniforme. Isang maliit naman sa lang ito. Kung hindi mo titingnan ng mabuti, hindi mo ito mapapansin. Hindi na kailangan hugasan. Agad namang ngumiti si Liu. Mukhang alam mo ang sitwasyon. Lumiko siya at sumigaw kay Lixin, ate. Narinig mo na, di ba? Hindi naman ako ayaw maghugas sa kanya eh. Si Lixin ay tumango ng bahagya. Si Liu ay mabilis na umalis sa kusina. Natatakot na maatasan pa ng ibang gawain. Hindi alam kung saan nakakuha ng apron. A-attach ang malaking tela. Ibalot ang buong mahahabang katawan. Kahit na ikaw ay karaniwan lamang. Mukha ka pa rin kahanga-hanga. Ate, tutulungan kita. Sa ganitong paraan, hindi madudumihan ang damit. Si Lixin ay bahagyang pinisil ang kanyang mga labi. Walang pagtutol. Ngunit nang lumapit ka, bigla siyang nagbanggit ng utang mo kahapon. Nawala ang iyong pag-iisip. May naramdaman kang kawalang magawa. Akala mo ang kanyang kabaitan ay dahil sa utang na loob niya sa'yo. May naramdaman kang kawalang magawa. Akala mo ang kanyang kabaitan. Dahil lang pakiramdam ko may utang ako sa'yo. Kahapon dahil sa sinabi niya. Ikaw ay pinahiya ni Liu. At inapi. Kaya ngayon, sinadya kong pabawiin ka kay Liu. Hindi ko na talaga alam kung ano ang sasabihin ko. Pero hindi ka naman pinanghinaan ng loob. Umiti ka pa sa kanya. Salamat, Ate Li, sa espesyal na pineapple bread na binigay mo sa akin kagabi. Ang sarap, biglang nagkabuhol-buhol ang magagandang kilay ni Lixin. Malamig at malinaw ang kanyang boses. Anong pineapple bread? Napahinto ka. Mas nagulat ka pa kaysa sa kanya. Hindi pala siya ang nagbigay ng tinapay. Sino kaya, biglang may nakakatawang ideya na sumagi sa isip mo? Tumingin ka sa sofa kung saan naglalaro si Liu kasama ang nakababatang kapatid na babae. Hindi kaya siya yon? Bahagyang kumurap ang labi. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, itinaas mo ang iyong mukha. Madali mong tinapos ang usapan. Walang posibilidad na siya yon, baka hindi sinasadyang naiwan sa akin. Anong dapat gawin ng ate? Ako ang tutulong. Si Lixin, na hindi mahilig sa chismis, ay nagtanong na may kunot na noo. Patayin ang apoy at ilipat ang itlog. Nagawa na, ngunit may tanong sa isip. Nang tingnan muli si Liu, nagbago ang kanyang tingin. Tandaan mong hindi nakasulat sa orihinal na kwento na siya ay mayabang. Ang iyong mga tingin na paminsan-minsan ay nagiging malabo at nakakasakit. Ay nagdudulot ng hindi maipaliwanag na takot kay Liu. Hindi ko maiwasang isipin kung may sumusumpa sa likod ko. Nang sa wakas ay nahuli niyang ikaw pala ang nakatingin. Agad siyang nagalit. Anong tinitingin-tingin mo? May maganda ba dyan? Diretso mong tinanong. Ate ika-4. Yung pineapple bread kagabi, ikaw ba ang nagbigay sa akin? Ang mukha ni Liu ay nagbago ng mabilis na makikita ng mata. Si Ijen ay biglang namula. Wala siyang magawa. Parang nag-crash ang utak niya, hindi alam kung paano tumugon. Pagkatapos ay itinaas niya ang boses. Nagpakita ng napakamasungit na saloobin. Bakit ako magbibigay sa'yo ng tinapay? Sa dulo ng kanyang salita, halatang nag-stutter siya. Napansin mo nang mabuti ang banayad na damdamin. Si Lik Xiaomi na kumakain ng pritong itlog ay nagtatanong na may hawak na kutsara. Anong pinya na tinapay? Si Liu ay namumula-mula sa tainga hanggang sa mukha. Agad na sinipa si Lixin sa ilalim ng mesa. Nagmamadaling magbigay ng senyales. Hindi ko alam. Siguradong ibinigay ng pangalawang kapatid na babae. Tahimik na sinabi ni Lixin. Agad na sinipa si Lixin sa ilalim ng mesa. Sobrang nagpapahiwatig. Hindi ko alam. Tiyak na galing yan kay Ater. Tahimik na sinabi ni Lixin. Wala akong alam, nag-alala si Liu. Nagsalita siya ng may ngit-ngit, syempre, galing yan sa nanay mo. Sa madaling salita, hindi ako yon. Tiyak na hindi ako yon. Pinahaba ni Liu Yu ang kanyang tono. Umiti siya at sinabi, sa tingin ko, hindi rin si fourth sister. Marahil ito ay ibinigay ng mama. Tatanungin ko siya mamaya. Pagkatapos niyang sabihin yon, biglang tumayo si Liu.
Sumigaw ka lang dahil sa isang pirasong tinapay. Kailangan bang ganyan? Ano bang dapat itanong dyan? Ang liit-liit ng issue mo. Paano kung lagi kang napapabayaan? Lagi ka na lang nagagalit sa tao. Tama na kapag sapat na. Kalma lang kasi sobrang sarap talaga ng tinapay na yon. Gusto ko ito. Gusto kong tanungin kung saan ito binili. Salamat din. Biglang nanahimik si Liu. Naging pula ang kanyang mukha at lid. Dahan-dahan siyang umupo muli. Nahihirapan siyang makapagsalita, ikaw lang ang nagmamalaki sa isang tinapay. Walang kaalaman, tumayo ka at bumalik sa kwarto. Ihango ang mga hindi natapos na oden mula sa loob. Ilagay ito sa hapagkainan. Mainit-init, pwede pang kainin. Nahuli kami ng pagbabalik ng pangalawang kapatid na babae. Pakiusap, ipasa ito kay ate na nagbigay sa akin ng tinapay. Si Lee humikbi at umiwas ng tingin. Huwag mo nang pahirapan ang iba. Idugtong ang iyong mga kamay. Malambot at cute na pakiusap. Ate, pakiusap. Ito ay pakiusap ko sa'yo. Si Lee Xiaomi ay kumagat sa strap. Hindi niya maintindihan. Siyempre, parehong nasa isang paaralan sina Liu at Lixin. Pareho silang umuwi ng huli. Bakit ikaw pa ang kailangan kong pakiusapan? Palaging nakatapat sa'yo si Liu. Mga kuya at ate, talagang nakakapagod. Hindi nagpapahinga ang yinga sa Sabado. Linggo lang ang pahinga ng isang araw. Kaya kailangan mong pumasok sa paaralan ngayon. Si Lee Xiaomi ay sinasamahan pa rin ng hindi pa nakikilala na si Sanjay. Bago umalis, tanong mo kay Sanjay, Wu Jie, at Liu Jie. Kailan sila babalik mula sa bahay ng tiyahin? Habang inaabot ni Liu ang kanyang leg, tinutok ang kanyang mata sa bus sa kalsada. Habang sumasagot, may maliit na kainan ang bahay ng tiyahin. Kamakailan lang ay may bagong residential building na nagbukas sa paligid. Sobrang dami ng tao. Kailangan ng tulong. Si ate, pati si Bunso at si Panglima. Pinakamababa, sa susunod na linggo pa makakauwi. Hindi mo rin alam ang kalagayan ng mga kamag-anak na malayo sa bahay. Pagkatapos, isang nobela lang naman ito. Ang dami at iba-iba ang mga tauhan na lumalabas. Yung mga hindi mahalagang karakter. Sa ilang salita o isa-dalawang kabanata lang. Madali na lang silang nalalampasan. Ang gusto ng mga mambabasa ay kwento ng pag-ibig at matamis na romansa. Sino ba ang mag-aaksaya ng oras para alalahanin yon? Kaya nagbihis ka na at umalis dala ang iyong bag. Ngayon, kakaiba ang Silver High. Habang naglalakad ka, maraming tao ang pabulong na nag-uusap. Sinasabi ng kutob mo, siguradong may kinalaman kay Bainingbing ang mga usapan na yon. Talagang hindi ko alam kung sino ang may mabilis na balita. Ang balitang si Ningbing ay nakulong dahil sa pakikipag-away ay kumalat na sa forum. Biglang nagkagulo ang buong paaralan. Parang kumukulong tubig. Lahat ay nagulat. Hindi akalain ng lahat na si Ningbing ay nabisto ng maraming tao. Ang tapang niya talaga. Hindi ko akalain si Eugene ang nag-report. Ayaw na talagang magtagal dito. Mas marami pang mga estudyanteng nasa mataas na baitang ang sabik na sabik, na sumisigaw na gustong makipag-away sa kanilang mga target. Para ipaglaban si Bainingbing. Kung hindi mananalo, gagamit ng mga taktika. Ano bang klaseng bayani yan? Medyo wala kang masabi. Karaniwang nakakulong ang mga ordinaryong tao ng ilang araw kapag nakipag-away. Si Ningbing ay lumabas ng napakabilis. Talagang karapat dapat sa liwanag ng pagiging pangunahing tauhan. Biglang may narinig na sigawan. Isang lalaking may maikling gupit ang kasama ang dalawang kaibigan. Pinagdudukutan nila ang isang babae sa ilalim ng puno. Nakaputing sneakers siya. May mahahabang binti siyang tuwid at matibay. Isang binti ang nakapatong sa puno sa tabi ng ulo ng babae. Lahat ng mga babae sa paligid ay nagulat. Ang mga babaeng naharang ay gustong tumingin sa kanya pero natatakot. Nakatagilid ang ulo parang isang takot na pugo. Ang lalaking may maikling buhok ay galit na nagtatanong. Ulitin mo ang sinabi mo kanina. Agad na nagmakaawa ang babae na may malungkot na mukha. Kuya Ziggy, nagkamali ako. Hindi ko dapat sinabi ang masama tungkol kay Ate Bainingbing. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Paulit-ulit mong sabihin ang sinabi mo kanina. Malamig ang tingin ng lalaki. Nahihiyang nakayuko ang babae. Halos hindi marinig ang boses niya. Ano bang espesyal kung magaling ka sa klase? Halos hindi marinig ang boses niya. Ano bang espesyal kung magaling ka sa klase? Ano ngayon kung maganda siya? Napunta rin naman siya sa presinto. Palaging lumiliban sa klase. Nagkakagulo pa, si Ningbing ay ganyan lang din. Alam mo ba kung bakit gustong-gusto siya ng mga lalaki sa school? Napakababaw talaga. Pagkasabi nito, biglang nag-ingay ang lahat ng lalaki sa lugar. Lahat sila ay sabik na parusahan siya. Si Bainingbing ay diyosa sa puso ng lahat ng lalaki sa paaralan. Sino ang may lakas ng loob na manira? Ang babaeng ito ay naglakas loob na magsalita ng masama tungkol kay Bainingbing sa likod. At pinagtawanan pa sila na mababaw. Talagang hindi ito matitiis. Si Shen Ziji ay umangat ng kanyang panga. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Ikaw, may lakas ng loob na hamakin si CJ. Tumingin ka sa salamin at tingnan ang sarili mong ugali. Si CJ, kahit hindi pumasok sa klase, ay laging nangunguna. Ikaw ba, ang mga babae ay nahihiya na? Gusto na lang sumiksik sa lupa. Pasensya na, umalis ka na. Shen Ziji, ibaba mo ang mga binti mo. Nakaangat ang paa niya sa puwit niya. Kung maglakas loob ka pang magsalita ng masama tungkol kay Ate Kian, huwag mo akong sisihin kung hindi na ako magiging mabait. Kahit nabastos ang mga babae, hindi sila naglakas loob magsalita. Tumakbo silang palayo nang hindi man lang lumingon. Natapos ang kaguluhan sa loob ng 5 minuto lang. Ang mga babaeng nanonood at nagre-record ng video ay tila bitin pa. Kaya unti-unti na lang silang nagsiwian. Ikaw rin ay naghahanda ng umalis. Nang bumaling ka, napansin mo. Si Shen Ziji na may kasamang grupo na papalapit sa'yo. Isang hakbang ang ginawa niya at humarang sa'yo. Nagtapo ng anino. Tumigil ka, may kailangan. Ayaw mo nang itaas ang iyong talukap. Ang tono mo ay malamig. Siyempre, kilala mo ang batang ito. Si Shen Ziji, ang binatang mayaman ng pamilyang Shen. Kilalang hari ng mga silver knife. Hindi katulad ni Ginoong Jia na mayabang at mapag-isa.
Si Shen Ziji ay may mga kaalyado sa paaralan. Nagtatayo ng kanyang kapangyarihan. Nagbigay siya ng makapangyarihang pangalan sa kanyang grupo. Supporters ng Zeningbing. Basta't siya ay nakatuon sa iyo. Kahit gusto mo o hindi, kailangan mong sumali. Maraming mga lalaki na hindi talaga gusto si Bai Ningbing. Napipilitang sumali sa organisasyong ito. Tuwing may aktibidad si Bai Ningbing, kailangang nandyan ang lahat ng miyembro para sumuporta sa kanya. Ang binatang ito ay magarbo sa kanyang mga galaw. Kailangang nandyan ang lahat ng miyembro para sumuporta sa kanya. Galante ang batang ito. Sapat na sapat ang binabayad niyang membership fee. Kaya naman walang naging gulo. Sa paglipas ng panahon, may mga taong naantig pa nga sa kanyang katapatan. Tinawag si Bai Ningbing na Lihua. At tinawag siya bilang tagapagtanggol ni Lihua. Siyempre, labis na naiinis si Ginoong Jia sa tambalang ito. Kaya't hindi sila magkasundo ni Shen Ziji. Lalong lumalala ang hidwaan nilang dalawa. Naging matinding kaaway na sila. Siyempre, nandito si Shen Ziji para makipag-away. Tama nga. Lumikha siya ng mas malaking tensyon. Na may malamig na tingin na puno ng banta. Ngayon, bihira lang pumunta si Ziji sa paaralan. Mas mabuti pang huwag mo siyang istorbohin. Kung malaman ko, na sinisiksik mo siya, hindi ka magkakaroon ng magandang kapalaran. Wala kang masabi. Humakbang ka pabalik. Tahimik na sinasabi na hindi ko siya aabalahin. Hayaan mo akong dumaan. Tumaas ang kilay ni Shen Ziji. Lalo siyang nagalit. Huwag mong isipin na dahil may kasunduan ka kay Atexi, pwede mo nang baliwalain ang lahat ng tao. Ngayon, hindi talaga kita papadaan. Tiningnan mo siya ng may kakaibang tingin. Parang tinitingnan mo ang isang nilalang mula sa ibang planeta. At saka, dahan-dahan siyang nagtanong. Malapit na ang klase. Iniwan mo ako dito. Gusto mo bang magka-class at magpahuli sa akin? Si Shen Ziji ay puno ng galit sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, napatigil siya sa tanong mo. Hindi niya alam kung paano sasagot. Alam ng lahat. Si Ningbing ang pinakaayaw ang pang-aapi sa paaralan. Malapit na ang tunog ng bell para sa klase. Ayaw mo na ring sayangin ang oras kasama ang taong ito na nag-aantala. Kahit na nahirapan ka, umatras ka ng kaunti. At nangako sa kanya na, hindi na ako muling manghaharas kay Ningbing. At magpapawalang bisa ako sa aming kasunduan. Kung hindi ka paalis, kaya pumunta ako sa head teacher. Napatigil si Shen Ziji. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Sinamantala mo ang pagkakataon para umiwas at umalis. Pero bigla kanyang hinawakan sa braso. Lumakas agad ang boses niya. Ano, ulitin mo nga. Gusto ko ngayon. Nagmumukha kang naguguluhan. May tono ng pagkainip. Sabi ko, hindi na ako mangungulit kay Bai Ningbing. Wala ka ng dahilan para ituring akong kaaway. Sabi ko, hindi na ako mangungulit kay Bai Ningbing. Wala ka ng dahilan para ituring akong kaaway. Sumigaw si Shen Ziji. Bakit parang nakakatawa ka? Kailangan pa bang itanong yan? Wala na akong gusto. Wala na akong nararamdaman. Ayoko nang habulin. Sinungaling, lumaki ang mata ni Shen Ziji. Dati naman gusto mo si Bai Ningbing. Gustong gusto mo siya, halos parang may sakit ka na. Basta lumitaw lang si Bai Ningbing. Para kang chewing gum na dikit ng dikit. Kahit anong gawin ko, hindi kita matanggal. Ngayon sasabihin mong wala ka nang nararamdaman. Wala na akong masabi sa ugali mo. Kung maniniwala ka o hindi, bahala ka. Kapag inantala mo pa ako, malilate na ako sa klase. Nag-aalangan si Shen Ziji. Mas lalo pang hinigpitan ng makapal niyang kilay ang pagkakahawak sa kamay mo. Natatakot akong mawala ka. Hindi, kailangan mo akong bigyan ng dahilan ngayon. Kung hindi mo ako bibigyan ng makatwirang dahilan, hindi ko ito mapaniniwalaan. Hindi ka rin makakapag-aral. May malamig na ekspresyon ka. Dahil siya ay nakulong na. Nakatitig si Shen Ziji. Ano itong walang kwentang dahilan? Parang pakiramdam niya ay kinuha ka na naman niya. Hindi niya alam na seryoso kang nag-explain. Sa tingin ko, sapat ang dahilan na ito. Una sa lahat, bata pa ako. Limitado ang aking kaalaman sa pag-ibig. Madali akong mahulog dahil sa isang mukha. Ngunit hindi yon tunay na pag-ibig. Pangalawa, gusto ko lang ang mga estudyanteng masigasig at positibo. Tulad niya na may masamang record. Hindi siya karapat-dapat sa aking malinis na karanasan. Sa madaling salita, sa lahat ng panahong ito, ang gusto ko lang ay ang kanyang pagkatao. Ngayon, bumuho na ang kanyang pagkatao. Hindi ko na siya gusto. Naiintindihan mo ba ito? Si Shen Ziji ay tuluyang naguluhan. Nagsimula siyang magduda sa buhay. Gusto lang nila ang kanyang karakter. May ganitong paraan ng pagkagusto sa mundo. Habang hindi pa siya nakabawi sa kanyang sarili, biglang naging tahimik ang paligid. Napansin niyang biglang naging masama ang kanyang mukha. May narinig na sunod-sunod na sigawan sa unahan. Atexi, kumusta ka? Naramdaman mong may hindi magandang mangyayari. Mukhang ito na ang pinakamalaking kapalpakan ngayong taon. May isang matangkad at eleganteng dalaga. Isang kamay ay may bitbit na bag. Ang isang kamay ay nakapasok sa bulsa ng uniforme. Ang maganda niyang mga mata, tulad ng mga bituin na may tinta, kumikislap ng maliwanag. Isang kamay ay may dalang backpack. Isang kamay ay nakasuksok sa bulsa ng uniforme. Ang magagandang mata niya, tulad ng mga bituin na may tinta, kumikislap ng maliwanag. Naglalabas ng pakiramdam ng katamaran. Ang karaniwang uniforme ay nagmumukhang napakamahal sa kanya. Nakatayo siya ng walang pakialam. Sa kanyang walang pakialam na postura ay may kasamang kagandahan. Wala na ang kahapon na matigas at malupit. Ngayon, siya ay parang prinsesa na lumabas mula sa comics. Si Shen Ziji ay masayang tinawag si CJ. Agad na sumilay ang maliwanag ng ngiti sa kanyang mukha. Parang masayang ibon na lumapit sa kanya. Ngunit ang tingin ni Ningbing ay nananatiling nakatuon sa iyo. Tahimik siyang bumati. Hindi malaman kung kanino ito sinasabi. Sobrang saya ni Shen Ziji. Agad kang itinapon sa ulap. Ipinakita ang pinakamagandang ngiti. Malapit nang magsimula ang klase ni CJ. Sama-sama tayong pumunta sa silid-aralan. Si Ningbing ay patuloy na nakatingin sa iyo. Bahagyang umangat ang kanyang manipis na labi. May malalim na kahulugan ang kanyang titig.
Ayos lang, naisip ni Shen Ziji na ipagmalaki ang kanyang kalaban sa pag-ibig. Itinaas ang kanyang baba at umungol patungo sa iyong direksyon. Pagkatapos ay inabot ang braso ni Bai Ningbing. Hindi niya inasahan na umiwas si Ningbing. Kaya't nagkamali siya. Bagaman medyo nalungkot si Shen Ziji, hindi siya nawalan ng pag-asa. Maaaring sabihin na ngayon ang araw na ito ang pinakamabait si Bai Ningbing kay Hua Jing sa kasaysayan. Ito ang pinakabanayad niyang pakikitungo sa kanya. Karaniwan, hindi niya pinapansin ang mga tao. Hindi pinapayagan ni Bai Ningbing ang kahit sinong lalaki sa Silver Blade na lumapit sa kanya. Sa loob ng isang hakbang. Pero siya ay naging espesyal na kaso. Nakakross ang iyong mga braso at nakatayo ka lang sa lugar. Mukha kang malamig at walang emosyon. Hindi ko alam kung dapat ba akong makisimpatya sa kanya o maawa sa kanya. Biglang huminto si Ningbing sa hindi kalayuan sa harap. Lumilingon. At nagpakita ng isang nakabighaning ngiti na parang nakamamatay. Mabuting estudyante. Bakit hindi ka pa sumusunod? Gusto mo bang maghintay doon at maparusahan sa pagkalit? Alam mo bang narinig niya ang lahat kanina? Saka walang magawa. Kailangan mong sumunod. Hindi malayo o malapit, nakasunod sa likod ng dalawa. Pantay ang hakbang. Nananatiling may ligtas na distansya. Hindi tumingin si Baining pabalik. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan. Naramdaman mong parang may nakatitig sa iyo ng matindi. Hindi komportable ang pakiramdam. Nakangalog ang nerbiyos nang hindi niya namamalayan. Nakatutok ang kanyang pag-iingat. Tahimik na nagbabalak. Kung makikilala ka ni Bai Ningbing, siya yung tao na nag-report sa kanya. Gusto kang gantihan. Sasabi mong hindi ka kailanman magpapakilala. Ang mga kumakalaban sa bidang babae ay laging namamatay ng maaga. Kahit ang pamilya Lee, hindi nila kayang galitin siya. Nang sabay na pumasok ang tatlo sa silid-aralan, nabigla ang buong klase. Pinakaayaw ni Ningbing na nilalapitan siya ng mga lalaki. Pero ngayon, may dalawang gwapong lalaki sa magkabilang gilid niya. Nang makita ka ng tita mong mababa ang grado, agad siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Masigla at masiglang kumaway. Shenje, tumingin ka sa kanya. Nagpakita ng bahagyang ngiti. Sa sandaling ito, sinadyang bumagal si Shen Ziji. Naiwan sa likod ni Bai Ningbing. Hinaharangan ka sa pintuan. Matinding nakatitig sa'yo. Sabi ko, bakit ang dali mong sumuko kay Atexi? Nalaman ko na pala na yun ang paraan ng panlilinlang. Maghintay ka lang. Siguradong si Atexi ay akin. Muling nagkaroon ng maling akala. Ayaw niyang mag-aksaya ng salita. Diretsong ihagis ang bag. Natatakot siyang mapaatras at tumalon siya sa takot. Dumaan ka sa tabi niya. Na may iniwang isang bahala ka na. Halos magalit si Shen Ziji. Na may galit ng ngipin. Pagbalik sa upuan, kinuha mo ang aklat ng Ingalls. At isiniksik ang bag sa drawer. Binuksan ang notebook ng draft. Simula ng pagsulat ng mga salitang inaral kahapon. Yu Guangzong. Napansin mo na tumayo si Kim Che mula sa kanyang upuan. Oh, tama. Nagbago ang kwento mula sa huli. Maaari itong ituring na epikong pagkikita ng pangunahing tauhan at ng pangunahing tauhan na babae. Isang klitsch na kwento ng pag-ibig sa unang tingin. Talaga namang hindi lumingon si Kim Che habang naglalakad sa tabi mo. Isang matinding amoy ng Bulgari na pabango ang sumalubong sa likuran. Maliwanag na nag-ayos siya ng mabuti ngayon. Hindi lang siya nag-spray ng pabango. Pati ang kanyang maikling buhok ay may espesyal na estilo. May suot siyang kristal na dahon ng maple na brotse sa kaliwang dibdib. Tila nagiging mas marangya ang kanyang hitsura. Sayang, ang ganitong matandang anyo ay hindi bagay sa kanya. Parang bata na nagnanakaw ng damit ng matatanda. Mukhang medyo awkward. Huminto si Kim Che sa harap ng desk ni Bai Ningbing. Mahigpit niyang yakap-yakap ang mga libro. Halatang kinakabahan siya. Nasa bulsa ang dalawang kamay ni Bai Ningbing. Isang paa niya ang nakapatong sa gilid ng desk. Medyo nakapikit ang mga mata niya. Itaas ang maganda at makinis niyang baba. Maligamam na tanong kung may kailangan. Biglang namula si Kim Che ng kalahati. Nakatukod ang ulo, bahagyang nakayuko ang mga pilik mata. Nagdadalawang isip na sinabi ang Yong. Ako ay bagong transfer student. Ang pangalan ko ay Kim Che. Si Bai Ningbing ay nag-isip na mainip na paalisin siya. Bigla siyang ngumiti. Ikaw ang batang lalaki na kamakailan ay nahanap ng pamilya Kim. Yung batang lalaki na pinalitan ang pagkatao kay Chen Chen. Si Che ay biglang ngumiti ng masaya. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagkasabi. At nahihiyang nagtanong kung narinig mo na ako. Yelan, hindi sumagot si Bai Ningbing. Nagmukhang tamad at walang gana. Bihirang nagpakita ng kaunting pasensya. Ano ang kailangan mo sa akin? Si Kim Chi ay nag-atubiling sandali. Sa wakas, nag-ipon siya ng lakas ng loob at iniabot ang libro. Parang handang-handa sa kamatayan, nagsalita siya. Narinig ko na magaling sa matematika si kasamahan. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa kanya sa mga problema. Pagkatapos niyang magsalita, biglang nagkaroon ng katahimikan sa buong silid-aralan. Lahat ng estudyante ay nakatingin kay Kim Chi. Ang kanilang mga mata ay puno ng malalim na awa. Isa na namang lalaking naligaw ng landas dahil sa hitsura ni Xijay. Hindi mo napigilan. At napatawa ka. Ngunit narinig mo si Bai Ningbing na nagtatanong kung bakit hindi mo siya hinanap. Maganda rin ang kanyang mga marka. Hinawakan ni Kim Che ang dulo ng kanyang damit. Agad na napagtanto na mali ang kanyang sinabi. Ngunit ayaw niyang matalo ng ganun lang. Mababa ang tono ni Kim Che. Bahagyang nakatungo ang kanyang mga pilik mata. Ang kanyang hitsura ay tila naguguluhan at kawawa. Si Ginoong Lee ay ayaw. Sinabi niya na hindi kami magkapareho. Sa tingin ko, marahil ako ay masyadong tanga. Wala akong natutunan ng maayos. Kaya nakakainis ako sa iba. Hindi tulad ni Lee, matalino siya. May dagdag na pagtuturo mula sa mga sikat na guro. Kaya lagi siyang magaling. Pagkatapos magsalita, nanginginig ang balikat niya. Bahagyang napaluha. Ang pilit niyang pagpapakatatag ay nakakaawa. Pagkatapos magsalita, naramdaman ang mabigat na lungkot sa hangin. Umiling siya at nagdagdag, siguro masyado lang akong tanga. Wala akong natututuhan ng maayos. Kaya siguro ayaw ako ng iba. Iba naman si Lee eh.
Matalino siya at may dagdag na gabay mula sa magagaling na guro. Kaya siya ang naging mahusay. Ang mga salitang ito, ang talim ng blade ay dumaan sa kakaunting init sa loob ng silid-aralan. Tuminala siya sa kanya. May mga emosyon sa puso na hindi masabi. Nagpainit ng ulo ng mga babae sa isang iglap. Sumiklab ang pagnanais nilang magprotekta. Sabay-sabay nilang ibinaling ang tingin sa alaala. Sumiklab sa kanilang mga puso. Ikaw noon. Mataas ang pagtingin sa sarili at malamig. Hindi matitinag. Ngayon, ikaw. Sa kanilang mga mata, hindi ka lang nagbago. Kundi lalo pang naging malupit. Noong una, may kaunting paghanga sila sa iyo dahil sa iyong pagbebenta ng mga tala. Dahil sa iyong kaunting pagninilay. Ngunit sa ngayon, sa tingin nila, mahirap nang baguhin ang iyong tunay na pagkatao. Yung taong nagpasimula ng gulo. Ikaw naman ay nakaupo lang sa gilid. Mukhang malamig. Ang iyong walang pakialam na ugali ay nakasakit sa lahat. Hindi na mapigilan ng mga babae. May ilan na ginagamit ang mataas nilang grado para apihin ang bagong estudyante. May hiya pa ba sila? Kung ayaw magturo, ayos lang. Ang labo ng ugali mo. Nakalimutan mo na hindi ka na anak ng mayaman, ano? Parang sunod-sunod na putok ng baril ang mga sinabi nila kay Kim. Huwag kang panghinaan ng loob. Pansamantala lang na mas mababa ang grades mo kaysa sa iba. Hindi mo kasalanan yan. Dati ka lang mahirap. Hindi mo lang kayang magbayad ng tutorial noon. Hindi madaling sabihin kung sino ang mas mahusay o mas mababa. Ang malaking demonyo ay pinagsabihan ng lahat. Maaari bang maging tagapamagitan? Bakit ang bagong estudyante ay napakaawa-awa? Ayaw pa nga makipag-ugnayan. Sunod-sunod ang mga boses. Parang alon na nagtutulak sa emosyon sa ruro. Hindi nagmadali si Kim Chen na magtanggol. Sa halip na yon, pinigilan ang pamumula dulot ng labis na pag-aalala. Taos pusong nagpapasalamat sa lahat na tumulong sa akin. Wala akong problema. Sa totoo lang, sa tingin ko hindi sinasadya ng isang tao. Sana huwag kayong magkamali sa kanya dahil sa akin. Malulungkot siya. Ang mga salitang ito ay parang hangin na humahampas sa ibabaw ng tubig. Nabighani muli ang mga babae sa kanyang kabaitan at pagiging mapagpatawad. Ang mga salitang ito ay parang hangin na humahampas sa ibabaw ng tubig. Ang mga babae ay muling naantig sa kanyang kabaitan at kabutihan. Sabay-sabay silang lumingon at nagbigay ng mga tingin ng pagsisisi sa iyo. Tingnan mo sila. Talagang may magandang asal ang tunay na binata. Ikaw, kahit na mahusay sa mga grado, kailangan mo ring matutong mag-asal. Nagsisimula ng mag-ipon ang iyong galit. Sa loob mo, halos napapahalakak ka na. Talagang tipikal na kwento ng tagumpay. Kung hindi maghahanap ang bida ng taong mapapahiya. Paano usad ang kwento? Kawawa naman, naging tuntungan lang para umusad ang istorya. Habang lihim kang nagrereklamo, biglang tumunog sa silid-aralan. Ang matinis na tunog ng mesa na kumikiskis sa sahig. Na sumakit sa iyong tenga. Agad nitong nakuha ang atensyon ng lahat. Biglang tumigil ang lahat ng usapan. Lahat ng mga mata ay tumuon sa pinagmulan ng tunog. Kitang-kita ang mahaba mong binti na tumapak sa gilid ng mesa. Pagkatapos ay malakas mong itinulak. Mabilis at matindi ang galaw mo. Diretso mong naitulak ang isang hanay ng mga mesa. Ang lamig sa pagitan ng iyong mga kilay ay lumitaw. Ang ngiti sa kanyang mga mata ay nawala na. At ang lungkot at galit ay lumitaw sa kanyang mukha. Ang mga babae na kanina'y tila masaya, ay parang tinamaan ng kidlat sa kanilang puso. Na nag-aalala na ang malaking masamang tao ay talagang galit na. Akala ni Kim Chen na siya ay nasa magandang posisyon. Ngunit sa mga sandaling ito ay lihim na nagagala. Siya ay talagang galit. Siguradong narinig niyang gusto ko siya. Kung siya ang kusang magtatanggol sa akin. Tiyak na tagumpay ito. Nakatagong saya sa kanyang puso. Unti-unting lumalapit. Gustong makita ni Bai Ningbing ang kanyang mukha. Ngunit hindi niya alam na ang iyong galit ay matagal nang nasa bingit ng pagsabog. Ngumiti si Kim Chen ng maliwanag at masaya. Napakabanayad ng kanyang tinig. Huwag ka nang magalit, kaklase. Baka may pinagdadaanan din si Di. Hindi niya siguro sinadya na gawin yon sa akin. Pagkasabi niya nito, ang tingin ni Ningbing ay malamig na parang taglamig. Bahagyang bumukas ang manipis niyang labi. Bumuga ka ng dalawang salita, umalis ka. Biglang nag-freeze ang atmosfera sa silid-aralan. Bagamat si Bai Ningbing ay palaging malamig, hindi siya kailanman nagpapakita ng mabait na mukha sa mga lalaki. Ngunit sa ganitong paraan na tuwid at magaspang. Ito ang unang pagkakataon. Si Xing Chi ay natigilan sa kanyang pwesto. Nanginig ang kanyang katawan. Automatiko siyang umatras ng isang hakbang. Pumutla ang kanyang mukha. Ito ang unang pagkakataon. Nakatigil ang sasakyan sa lugar. Nanginig ang kanyang katawan. Automatiko siyang umatras ng isang hakbang. Pumutla ang kanyang mukha. Hindi niya ito inaasahan. Hindi siya makapaniwala na ganito siya kayang maging malupit. Nanghihinayang siyang tumingin kay Bai Ningbing. Malamig na mga mata. Ang tingin na parang malamig na balon. Naganap siyang pinipigil. Sinikap niyang itaas ang kanyang labi. Nais na magmukhang walang pakialam. Ngunit ang ngiti niya ay nakakahiya at matigas. Kung ayaw ni Bai na tumulong, ayos lang iyon. Ayaw kong magdulot sa iyo ng abala. Ngunit biglang umiti si Bai Ningbing. Ngunit ang ngiting iyon ay parang mga kutsilyo. Malamig at matalim. Kung ayaw mong magdulot sa akin ng abala, huwag kang lumapit sa akin. At saka ang amoy ng pabango mo. Talagang masakit sa ilong. Parang gusto ko ng sumuka. Tahimik na tahimik ang silid-aralan. Nakatayo ka sa tabi at halos hindi mo na kayang pigilin. Natumawa ng malakas. Nakatayo si Kim Che sa kanyang lugar. Na may pulang paligid ng mata. Itinaas ang kamay at naamoy ang sariwang citrus na amoy mula sa katawan. Puno ng mga tanong. Bakit ganito? Siyempre, nag-imbestiga na ako. Ito ang paborito niyang brand. Nabigay pa nga siya nito sa kanyang ina. Ngunit sinabi niyang mabaho ito. Kitang-kita na malapit nang mag-collapse si Kim Che. Isang tagahanga na lihim na umiibig kay Bai Ningbing. Sa wakas ay naglakas loob na magsalita. Sobrang labis na ba ang ginagawa mo, ate? Walang ginawang masama si Kim. Kahit paano, isa pa rin siyang lalaki. Lumipat ang mga mata ni Bai Ningbing. Na may malamig na liwanag.
Ang tono ay kalmado ngunit may dalang presyon. Sana ay magtagumpay ka sa mga susunod na pagsusulit. Sasabihin ng iba na ikaw ay likas na matalino. May magaling na guro na nagtuturo sa iyo. Walang kinalaman ang iyong pagsisikap dito. Hindi ka ba nainsulto? Ang mga sundalong walang silbi ay nakaharap sa banta. Ang mukha ay namumula. Wala nang lakas ng loob na tumanggi. Biglang naging kakaiba ang atmosfera sa lugar. Ang maliit na grupo ng mga babaeng tagapagtanggol. Hindi na nila kayang umawit ng tungkol sa pagkakaisa. Simula nang ilantad ito ni Ningbing. Nang balikan nila ang mga sinabi sa biyahe. Talagang may kakaibang pakiramdam. Hanggang sa may naglantad nito. Ang pakiramdam ng hindi pagkakatugma ay naging pangkalahatang damdamin. Sa loob ng templo, lahat ng mga matang nakatingin kay Kinche ay biglang nag-iba ng tingin. Pati na rin ang mga babaeng kanina'y nagtatanggol sa kanya. Ay napuno ng pagsisisi ang mga mukha. Parang napagtanto nila na nabiktima sila ng isang palabas ng pagpapakaawa. Namula ng husto ang mukha ni Kinche at hindi niya alam kung saan titingin habang sinusulyapan ang buong paligid. Sa wakas, ang mga salita ay bumagsak sa katawan ni Ningbing. Parang may inaasahan. Ngunit si Ningbing ay walang emosyon. Hinila ang mahahabang binti mula sa mesa. At agad na lumingon. Walang pag-aalinlangan na tumayo at umalis. Sa mga sandaling iyon, biglang sumulpot si Shen Ziyi sa harap ni Kinche. Nagtatanong na may ngit-ngit. Nahirapan si Ate Bai para makakuha ng isang leksyon. Ikaw, sinira mo ang kanyang mood. Ngayon, masaya ka na, di ba? Binuka ni Kinche ang kanyang bibig. Ngunit walang lumabas na salita. Malupit na iniwan ni Shen Ziyi ang isang pahayag. At tumakbo patungo kay Bai Ningbing. Pangalawang tunog ng bell para sa klase. Ang atmosfera sa silid-aralan ay nakabibingi at hindi komportable. Nakayuko ang nagmamaneho. Parang batang nagkamali. Dahan-dahang naglalakad pabalik sa kanyang upuan na may dalang mga libro. Nang makarating siya sa iyong tabi, sandaling huminto ang kanyang mga hakbang, nag-aalangan. At lumingon pabalik sa iyo. Bahagyang umangat ang mga sulok ng iyong bibig. Puno ng hayagang pangmutya ang iyong mga mata. Ito ang tinatawag na pagbuhat ng bato at pagtama sa sariling paa. Tinitingnan mo siya. Halos napapatawa ka sa loob. Hindi makabuhay ang pangunahing tauhan kung walang eksena. Kumagat si Kinche sa kanyang labi. Matinding tumitig siya sa iyo. Humarap at nagpatuloy sa paglakad. Sa hindi nagtagal, pumasok ang nakakatawang guro ng pisika sa silid-aralan. Nagdala ng kaunting gaan ng loob. Habang unti-unting pumapasok ang lahat sa estado ng pag-aaral. Biglang pumasok muli si Bai Ningbing. Si Shen Ziyi ay sumunod sa kanya. Nakaagapay sa kanya. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang upuan. May nakabiting tamad na ekspresyon sa kanyang mukha. Parang nagmamadali siyang bumalik. Medyo malungkot si Shen Ziyi. Pagkaupo, parang nawalan siya ng kaluluwa. Nang hinabol niya kanina, akala niya alis na si Bai Ningbing dahil sa pagkabuwisit. Ngunit sinundan niya ito hanggang sa banyo. Si Bai Ningbing ay naguhugas ng kamay. Napansin ni Yuguang na huminto siya sa kanyang ginagawa. Pagkatapos ay pinahid niya ang tubig sa kanyang mga kamay. Walang pakialam na itinaas ang kanyang kilay. Hindi ko talaga inasahan. Ginoong Shen, na may espesyal na hilig sa mga tao na naghuhugas ng kamay. Noong sandaling iyon, ang mukha ni Shen Ziyi ay naging pulang-pula. Halos gusto kong magtago sa hiya. Nagsimula ang klase sa pisika. Ipinamahagi ng guro ang mga papel ng pagsusulit noong nakaraang linggo. 76, nakakuha ng mataas na marka na 76 at naging pangalawa. Si Ningbing ay hindi nakapag-exam kaya walang duda, nakuha niya ang 0 at naging huling-huli. Nang pinuri ka ng guro, biglang naging maingay ang buong klase. Lahat ay biglang naintindihan. Ang pagsisikap ay usapang kasunod na. Ang talino, hindi yan namamana sa magulang. Tinitingnan ng mga lalaki ang kanilang mga papel. At namumula ang kanilang mga mukha. Yung mga kayang mag-aral ng masteral, hindi kapos sa pera ang pamilya. May suporta pa mula sa mga sikat na guro. Pero yung may likas na talento tulad mo, ilan lang talaga. Si Kinche na nakaupo sa kanan mo, parang hindi mapakali. Ang mga tingin mula sa lahat ng panig ay parang mga pangil. Na bumabalot sa kanya sa isang hindi nakikitang anino. Mahigpit na nakasara ang kanyang kamao. Halos nakabaon ang mga daliri sa kanyang palad. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan, galit at pagkahiya. Sadyang hindi siya sumali sa pagsusulit na ito. Ngunit ang mga tingin ay tila siya ay nagkamali ng malaki. Tinawag ng guro sa pisika na si Kinche ang kanyang pangalan. Biglang tumigil. Ang madilim na liwanag ay bahagyang nanginginig. Dahan-dahang tumayo. Ang buong tao ay takot at naguguluhan. Ang tono ng guro ay mahinahon at nagmamalasakit. Kinche, kumusta ang iyong pisika sa dati mong paaralan? Ito ay isang karaniwang usapan. Ngunit pinapaputi nito ang mukha ni Kinche mula sa berde patungong puti. Ang kanyang mga mata ay naguguluhan. Walang magawa. Ang mga mata sa paligid na may malamig na ngiti o nagmamasid ay parang mga karayom na tumutusok sa kanya. Ngunit hindi alam kung saan nagmula ang tapang. Bigla siyang tumingin pataas at nagpakita ng isang ngiting may bahid ng pang-uyam, guro. Noong nakaraan sa klase ng pisika sa paaralan, palagi siyang nangunguna sa buong paaralan. Nagtaka ang buong klase sa isang sandali. Bigla silang huminga ng malamig na hangin. Kanina lang ay humihingi pa ng tulong sa mga tanong. Ngayon ay lumabas at sinabing nangunguna sa buong paaralan. Napakababa ng math nila. Pero ang pisika ay kayang umabot sa ganitong antas. Diretso na silang nagtawanan. Kung hindi ka nagkakamali. Si Kinche ang nakatagong Diyos ng pisika. Noong isang beses ay nakakuha lamang ng 19 na puntos sa pagsusulit sa pisika, di ba? 19 na puntos ay sapat na para maging pang. Isip ko, biglang umingay ang isang malamig na boses, na may kaunting ganda mula sa likod ng silid-aralan. Kung ikaw ang pinakamagaling sa pisika sa buong paaralan, maari mo bang sabihin sa amin? Ang pinakamataas at pinakamababang punto ng liko ng roller coaster. Ano ang halaga ng centripetal force? Ang hangin ay tila huminto sa isang iglap. Ang anyo ng sasakyan ay parang na-freeze. Tila ba ito ay tinamaan ng isang malakas na suntok, nawawala ang kaluluwa.
Ang may-ari ng boses na si Bai Ningbing ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang postura ay may kasamang kagandahan at kapangyarihan. Sa kanyang malamig na mukha, walang bakas ng damdamin. Dahil napakahusay ni Qin Che sa pisika, hindi naman siguro siya mahihirapan sa ganitong kasimpleng tanong, di ba? Lai Sheng, kayang-kaya mo namang sagutin ito ng pasalita. Hindi mo maiwasang mapatingin kay Bai Ningbing. Punong-puno ng pagkabigo ang iyong kalooban. Anong kinalaman ko dito? Pero napatingin ka ulit kay Qin Che. Parang malapit na siyang mabaliw. Hindi mo maiwasang kabahan para sa kanya. Ang takbo ng dalawang ito ay tuluyang lumihis sa pangunahing kwento. Ayon sa orihinal na kwento, hindi sila dapat na nagkain laban agad. Dapat dahan-dahan silang nagkagustuhan, di ba? Pero sa totoong buhay, paano naging ganito ang nangyari? Masyadong matindi ang kanilang pagmamahalan at away. Ang bilis naman ng pagbabago ng kwento. Tingnan mo ang dalawang ito. Parang talagang nagkaalitan na sila. Baka nagkamali ng script. Diretso nang lumipat sa pag-ibig ang channel. Sobrang nakakabigla ang twist ng kwento. Malinaw na nararamdaman mo. Si Qin Che ay nawawala na sa kontrol. Wala na siyang magawa kundi magsikap para sa sarili niya. Nagmadali siyang magpaliwanag na hindi niya ginawa ito. Wala na siyang magawa kundi magsikap para sa sarili niya. Nagmadali siyang magpaliwanag na hindi niya ginawa ito. Pagkatapos ay agad niyang idinagdag. Ang mga libro sa dati kong paaralan ay lubos na iba sa mga libro ng Silver High. Maraming kaalaman na hindi ko pa talaga naranasan. Si Bai Ningbing ay may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Si Qin Che ay pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad. Matigas ang kanyang bibig at sinabi, pero naniniwala ako sa aking kakayahang matuto. Mabilis akong makakasabay sa susunod na pagsusulit sa pisika. Bai, maghintay ka at makikita mo. Bahagyang itinaas ni Bai Ningbing ang kanyang kilay. Sinamantala ng guro sa pisika ang pagkakataon at nagbigay ng papuri. Maganda ang determinasyon mo, Qin Che. Dapat kang magsikap palalo sa susunod. Matindi ang pagtango ni Qin Che. Taimtim siyang nagpasalamat sa guro sa paghimo. Biglang nag-iba ang tingin sa kanya ng lahat ng kaklase. Kung siya talaga ay isang nakatagong henyo sa pisika, ang mga matitinding salita na sinabi niya kay Li Shen ay tila hindi na ganoon kasakit pakinggan. Talagang umaasa si Li Shen sa kanyang guro na nagtuturo ng isa-isa para lang maungusan siya ng kaunti. Sa wakas, nawala na ang bigat sa puso ni Qin Che. Kailangan niyang tapakan si Li Shen. Napansin ang mga banayad na tingin ng mga kaklase sa kanya. Nakangiti lang siya sa loob. Sa susunod na pagsusulit, magiging malinaw na ito. Kung talagang may kakayahan siya, na umunlad ng mabilis sa ganitong maikling panahon, at direktang lampasan ka, iyon ay talagang kanyang kakayahan. Ano nang kinalaman mo dyan? Kung si Qin Che ang nanguna, magiging ikaw na ang huli. Sobrang hindi makatotohanan. Kalma ka lang at ihanda ang sarili mo para sa ikalawang klase. Ito ay klase ng guro sa wika. Bago tumunog ang bell, maingat na nilinaw ng guro ang kanyang boses. Inanunsyo ang isang malaking bagay pagkatapos ng pagsusulit sa buwan na ito. Kailangan nating muling ayusin ang mga upuan sa ating klase. Upang maiwasan ang ilang mga kaklase na maglaro ng cellphone sa klase, na nakakaapekto sa iba. Ang mga patakaran sa pag-aayos ng upuan ay batay sa kabuwang marka. Ang unang pwesto at pangalawang pwesto ay magkasama sa isang mesa, na nakakaapekto sa iba. Ang mga patakaran sa pag-aayos ng upuan ay batay sa kabuwang marka. Ang ikatlo at ika-apat na pwesto ay nasa isang mesa. Ganon din sa iba. Sana magsikap kayong lahat. Nang sabihin niya yon, biglang nagkagulo ang buong klase. Nagbago ang itsura mo bigla. Hindi ka na mapapanatag. Ibig sabihin nito, malapit ka nang maging katabi ni Bai Ningbing sa upuan. Sinabi pa ng advisor ng klase na mag-ingat. Si Ningbing, estudyante. Sa makalawa, may monthly exam. Sana huwag kang mawawala ha. May narinig kang malinaw at kaaya-ayang boses sa likod mo. May halong tawa ang kanyang tinig. Bigla mong naramdaman na parang mainit ang likod mo. Konsensya ang nagbigay sa iyo ng panggagaya. Sistema ng script. Talaga namang magaling ka. Sa isang tunog ng bell pagkatapos ng klase, si Shen Ziji ay parang may langis sa ilalim ng mga paa. Na mabilis na tumakbo papunta sa'yo. Na may matinding sigasig na nagdeklara ng digmaan sa'yo. Maghintay ka, tiyak na magiging pangalawa ako sa klase. Kasama si Ningbing Jay. Tahimik kang nag-isip. Kailangan mong magsikap. Ang trono ng una at pangalawa. Sino ang gustong kumuha, kunin na lang. Hindi ko na ito kukunin. Ngayon, gusto mo lang lumayo kay Bai Ningbing. Kakatapos mo lang isipin yon. Nakarinig ako ng mga tao sa likod na umiikot-ikot kay Qin Che. Kaklas kong si Qin Che. Talaga namang isang nakatagong henyo sa pisika ka. Kapag lumabas na ang mga resulta ng pagsusulit sa buwan, kung mapagsama tayo, pwede mo ba akong pautangin ng mga sagot sa takdang aralin? Sinikap ni Qin Che na hilahin ang kanyang labi. Sinubukan niyang panatilihin ang ngiti sa kanyang mukha. Sa halos inosenteng tono, nagtanong siya pabalik. Kasama ba ang physics sa monthly exam? Siyempre naman. Ang monthly exam ay para sa lahat ng subjects. Buong batch ang sabay-sabay na mag-exam. At random ang upuan ng bawat isa. Pwede tayong ma-assign sa ibang section para mag-exam. Biglang parang umalingaw ang utak ni Qin Che. Medyo nalilito siya. Dati pa niyang plano. Pag-uwi niya, ipapakuha niya sa pamilya Qin ang pinakamagaling na guro. Magkakaroon siya ng matinding tutorial. Basta magsisikap siya. Kahit peking una, pwedeng maging totoong una. Sino mag-akalang ganito kabilis? Pero pilit pa rin niyang pinipiga ang kaunting. Ngiti na mas pangit pa sa pag-iyak. Nagkunwaring walang pakialam at umalog ng kamay. Kung talagang may tadhana tayong magkasama. Siyempre, tutulungan kita. Agad na natuwa ang estudyanteng humingi ng tulong. Masayang masaya. Ibinahagi ang magandang balitang ito sa iba. Mula sa malamig na mukha ni Qin Che, ibinalik ito. Mahinang sinabi mo, maling tao ang hinamon mo. Siya ang tunay mong kalaban. Biglang napunta ang atensyon ko sa kanya. Mahinang bulong, tama. Paano ko ba siya nakalimutan?
Sa unang araw ng pasukan, nagpakitang gilas na at gustong dumikit kay Ate Ningbing. Gusto ko siyang makilala. Habang sinasabi niya yon, at nagmamadaling lumapit kay Kinche. Sa wakas ay nagkaroon ka ng sandaling katahimikan. Kaya't dahan-dahan mong inayos ang iyong bag. Sa mga sandaling iyon, isang ruler sa iyong mesa. Biglang pinindot ng isang kamay. Ang daliri na humahawak sa ruler ay mahahabang dulo. Malinaw ang mga kasukasuan. May malamig na kinang na parang jade. Sinundan ang kamay na ito. Mula sa liwanag, dahan-dahang tumaas. At huminto sa isang napakagandang mukha. Si Ningbing ay nakangiti at nakatitig sa iyo. Sa isang tinig na hindi mapapahindyan. Modulong estudyante. Ihahatid kita pauwi. Wala kang emosyon. Hindi mo na kailangang magsalita. Ngunit si Bai Ningbing ay parang walang pakialam. Makalipas ang ilang sandali, siya ay nagsalita ng dahan-dahan. Sa pagsusulit na ito, hindi mo naman sinadyang pabayaan, di ba? Magaling, tama ang iyong sinabi. Nabigyang diin ng kanyang mga salita ang iyong iniisip. Sandali akong hindi alam kung paano sasagot. Kaya pinili kong iwasan na lang ang usapang ito. Sobrang lamig ng tono ko, parang nagyelo. Parang wala kang kinalaman dito. Bahagyang umiti si Ningbing gamit ang manipis niyang labi. May kapilyuhan ang tingin niya. Pero alam mo rin naman, sa Yingao, laging lakas ang basehan. Ang bawat resulta ng buwanang pagsusulit ay direktang konektado sa pagsusuri ng iba't ibang insentibo. Tulad ng outstanding scholarship na yon. At pati na rin ang matagal ng itinayong tulong pinansyal para sa mga mahihirap. Bigla na lang nagdilim ang mukha mo. Walang kamalay-malay na kumurap si Bai Ningbing. Ang itsura niyang parang may tinatagong motibo, talagang nakakainis. Dahan-dahan pa niyang idinagdag, laban lang. Kaibigan Li Shen. Ang iyong mga mata ay biglang naging matalim na kutsilyo. Sige, huwag kang magsisi. Mabilis na dumating ang linggo. Ang pagsusulit sa buwan ay darating na. Nakalista ka sa pagsusulit ng klase na ito. At narito rin si Ningbing sa parehong silid ng pagsusulit. Mas nakakainis pa ay. Ewan ko kung sinasadya ng tadhana na kontrahin ka. Yung upuan ni Bai Ningbing, katabi mo pa talaga. Sa likod mo, si Shen Ziji na laging nakabantay. Sa tabi mo, si Ziningbing na may ngiting may itinatago. Parang nasa gitna ka ng mga lobo at tigre. Sobrang pagod na pagod ang pakiramdam mo. Pero yung isang bobo sa klase, mukhang sobrang excited pa. Mabilis na tumakbo mula sa likod ng silid-aralan papunta sa harapan mo. Excited na sumigaw, Shenje. Magkasama tayo sa parehong exam room. Basta makuha ko ang ika-19 na pwesto sa pagkakataong ito. Maaari na akong umupo sa tabi mo. Mukha kang nalilito, anong nangyayari? Bakit hindi ko alam ito? May ganitong patakaran. Bilis magpaliwanag, tinanong ko na si teacher. Ang upuan sa klase natin ay nakaayos ng patayo. Hindi siya nakaayos ng pahalang. Siyam ang upuan bawat kolumn. Ibig sabihin, 18 ang tao. Kung maging pang-19 ako sa exam, edi katabi na kita ng upuan, di ba? Tingnan mo naman ako. Mahinang tinanong siya. Sinabi ba ng guro sa'yo? Kung ang unang pwesto ay yung nakaupo sa tabi ng pader, o yung nakaupo sa gitna ng daan, sa C position, ngumiti ng palihim ang estudyanteng hindi masyadong magaling. Kinukot ang likod ng ulo. Ipinakita ang malalaking puting ngipin. Sa tabi ng pader, dagdag pa niya. Pero hindi ba't ito rin ay parang pagsusulit sa pamumuno ng hukbo? Basta nandyan siya, Shenje. Mukhang pangalawa ka lang ulit ngayon. Gusto mo talagang sagutin siya ng, salamat naman sa'yo. Kakapasok lang ni Shen Ziji sa silid-aralan. Sakto niyang narinig ang sinabi. Napatawa siya bigla. Siya, gusto rin niyang maging pangalawa. Saktong narinig ang ganitong sinabi. Agad siyang humalakhak. Akala niya makakakuha ng pangalawa. Mabilis na nagbago ang anyo. Humigpit ang lig. Hindi naglakas ng loob na sumagot. Takot na matamaan. Narinig lang ang pang-aasar ni Shen Ziji habang itinaas ang baba. Sinasabi ko ito para sa'yo. Tama bang makipagtagisan tayo? Kung makakakuha ka ng pangalawa sa pagsusulit sa buwan na ito, isusulat ko ang pangalan kong Shen Ziji pabaliktad. Umiti ka ng may pang-aasar. Parang nakakatawa ito. Mabagal na itinaas ang kanyang mata at tumingin sa kanya. Siyempre, ang gusto kong makuha ay ang panguna. Parang nakarinig si Shen Ziji ng napakalaking biro. Ano bang pinapangarap mo sa araw? Karaniwan, medyo maganda lang ang mga grado mo. Pinakamataas na ang pangatlo o pang-apat na pwesto. Ni hindi mo nga matiyak ang pangalawang pwesto. Dati, tinatamad ka na lang patulan siya. Pero nang mag-isip ka ulit, naramdaman mong kailangan mo siyang turuan ng leksyon. Hindi pwedeng sabihin na hindi pwede. Mabilis na sumagot si Shen Ziji. Simula ngayon, hindi na kita kakalabanin kay Bai Ningbing. Okay, kahit siksingran ay humahabol o nagpapalambing kay Bai Ningbing. Wala kang interes. Pero mukhang exciting ang pustang ito. Tinanggap mo ito. Masaya kang tumango. Nakatingin siya sa kanya. Kaya kailangan mong tandaan ang sinabi mo. Umungol si Shen Ziji ng malakas. Lumiko at umalis. Umupo muli sa kanyang upuan. Nagsimulang maghanda. Naisip na bigyan ka ng leksyon. Biglang tumunog ang kampana para sa pagsusulit. Dumating si Ningbing na may pagkaatras. Ang mahahabang binti ay dahan-dahang pumasok sa silid-aralan. Nakakaraniwang uniforme siya. Ngunit naipakita niya ito na parang dekalidad. Habang dumadaan siya sa tabi mo, tumingin siya sa iyo na may ngiti. At saka siya umupo ng maayos. Pagkatapos, pumasok ang guro sa pagsusulit na may hawak na papel. Pagkatapos ng pagsusulit, para kang naubusan ng lakas. Medyo nanghihina. Matagal nang hindi nakaranas si Juan ng ganitong mataas na intensity. Mahabang pagsusulit sa papel. Sunod-sunod na pagsusulit na ganito. Pakiramdam pa rin ay medyo mahirap. Pati ang dulo ng daliri sa paghawak ng lapis ay parang sumasakit. Nagmamadali ang estudyanteng mahina at humarap sa iyo upang sumagot. Nang marinig ng estudyanteng mahina ang sagot. Nagmamadali ang estudyanteng mahina at humarap sa iyo upang sumagot. Nang marinig ng estudyanteng mahina ang sagot. Parang naalis ang napakabigat na pasanin mula sa kanyang balikat. Masaya siyang muntik nang lumipad mula sa kadalakan.
Sumisipa sa kanyang hita at sumigaw, salamat sa pagbebenta mo sa akin ng ballpen. Ngayon, sigurado na ako. Siguradong makakaakyat ka ng 2 pwesto. Hinila mo ang iyong labi. At nagpakita ng bahagyang ngiti. Talaga, kung ganoon, binabati kita. Agad na nagpalit ng ekspresyon ang estudyanteng mahina. Nagtatangan ng kamay. Shenji, sa susunod, kapag may mga tala, sana ibenta mo sa akin na. Ang mga tanong mo sa itaas ay sobrang kahanga-hanga. Maraming mga ito ay mga orihinal na tanong. Talagang hindi mo napigilan. Nagtanong ka lang ng walang isip. Ira the way, ano nga pala ang pangalan mo? Yung walang tigil na nagkukwento na estudyante. Ang ekspresyon sa mukha niya ay biglang nag-freeze. Parang tinamaan ng kidlat sa isang maaraw na araw. Nakabuka ang bibig niya na parang kasya ang isang itlog. Matagal bago niya nahanap ang sariling boses. Ang pangalan ko ay Polusyon. Pagkatapos niyang tuluyang makarealize, agad siyang nagprotesta ng hindi natuwa. Kuya Sheng, sobra ka naman. Magkakaklase naman tayo. Hindi mo man lang alam ang pangalan ko. Nagsabi ka ng pasensya na may kaunting pag-aalala. Isang hindi sinasadyang sulyap. Nakita mo si Kinche na lumabas mula sa katabing silid-aralan. Mukha siyang nawawala sa sarili, tila lugmok. Hanggang sa itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ka. Doon lamang muling nagliyab ang liwanag sa kanyang mga mata. Nagkunwari siyang kalmado at lumapit sa iyo. Nagpakita ng isang ngiti. Mukhang maganda ang naging resulta ko sa physics ngayong beses. Hindi mo man lang tinaas ang iyong mga mata. Walang pakialam mong sinabi, nangopya ka kasi. Parang pusang natapakan ang buntot si Kinche bigla. Lahat ng balahibo niya tumayo. Galit na galit. Masama kang tiningnan. At sinagot ka ng, ikaw kaya ang nandaya. Umiiwas siya at tumakbo papasok sa silid-aralan. Ang reaksyong ito ay tiyak na nagpapakita ng kanyang pagkabahala. Hindi ka naniniwala. Dito, dumaan ang pangunahing tauhan at ang tanyag na guro na may doble ang tulong. Gumugol ng buong kalahating taon. Bago niya naitaas ang kanyang mga marka. Sa loob ng isang araw, naipasa ang lahat ng pagsubok. Gumugol ng buong kalahating taon. Siyang tao na iyon ay nakakuha ng mataas na marka. Sa loob ng isang araw, naipasa ang lahat ng pagsubok. Ang taas ng tiwala sa sarili na magiging maganda ang resulta sa pisika. Maliban sa pandaraya, wala ka nang maisip na ibang posibilidad. Hindi ko lang alam kung anong mga trick ang ginamit niya. Na nakalusot siya sa lahat. Mula sa guro at sa mga mata ng mga nagbabantay na parang mga searchlight. Pagkatapos ng 3 araw ng klase, lumabas na ang resulta ng pagsusulit. Isa-isang inanunsyo ng mga guro ang mga marka. Unang klase, pumasok ang guro sa English na may dalang mga test paper. Kitang-kita ang saya sa kanyang mukha. Sa pagsusulit na ito, malaki ang ipinagbago ng ating klase. Lalo na kay Lishen. Si doktor na kaklase ay may 150 na puntos sa English. Si Ningbing ay may 149 na puntos. At ang ikatlong pwesto na si Shen Zaiji ay may 10 puntos na agwat. Si Shen Zaiji ay may 139 na puntos. Palakpakan natin ang 3 kaklase. Pagkasabi nito, sumabog ang silid-aralan. Grabe, nakakuha siya ng perfect score sa English. Anong klaseng Diyos ito? Lahat ng tingin ay nakatuon sa iyo. Punong-puno ng pagkabigla ang kanilang mga mata. Si Ningbing, na matagal nang nangunguna, ay hindi na nagtagumpay. Sa wakas, nabasag na ito. Kahit na isang asignatura lang. Ngunit sa mga mata ni Bai Ningbing, may ningning ng paghanga. Tumaas ang kanyang mga labi sa kasiyahan. Kalmado mong kinuha ang pagsusulit. Tumingin ka sa score ng sanaysay na nabawasan ng 0. Sa katunayan, ang iyong marka ay 149. Naka-round off lang ito para maging perpekto. Mas mataas ka ng 0 sa 149 ni Bai Ningbing. Nakalampas ka kay Shen Ziji na may 120 na marka. Kinche, 45 puntos. Maputla ang mukha ni Kinche habang inaabot ang papel sa entablado. Nanginginig ang katawan niya. Ang mga mapanlait na tingin sa paligid. Parang kutsilyong tumatarak sa puso niya. Bumaon ng malalim ang mga kuko sa palad niya. Sa ikatlong period ng biology, pumasok ang guro sa silid-aralan na may dalang mga test paper. Sa pagkakataong ito, hindi ka na ang unang nakarating. Ngunit sa 1 puntos na lamang ang agwat, nanginibabaw ka. Si Shen Ziji ay 3 puntos na mas mababa sa iyo. Sa mga araling wika at matematika, lahat ay tila noob na. Ito ay tungkol kay Bai Ningbing. Kayong dalawa ay nag-uusig sa isa't isa. Samantalang ang agwat ng puntos sa ibang tao ay napakalaki. Ang iba ay tanging nakatingala lamang. Huling klase ng pisika sa hapon. Biglang nagising si Kinche na palaging nakayuko at malungkot. Kumikislap ang kanyang mga mata. May mga kaklase na hindi na makapaghintay na magsalita ang guro sa pisika. Diretsong nagbiro sa guro. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Diretso na. Sino ang unang pwesto, si Lishen o si Bai Ningbing? Alamin natin kung sino talaga ang naging kampiyon sa huli. Umiling lang at mumiti ang guro sa pisika, hindi sila ang nanalo. Sa pagkakataong ito, ang unang pwesto sa pisika ay nakuha ng bagong lipat na estudyanteng si Kinche. Kinche, binabati kita sa pagiging una sa buong paaralan sa pisika. Perfect score, 100 puntos. Hindi mo talaga binigo ang guro. Biglang natahimik ang buong silid-aralan. Lahat ay nagulat at napanganga. Hindi ito totoo, talagang nakuha niya ang unang pwesto. Kahit na sa English, higit 4 na pulang ang nakuha niya. Sa kimika, single digit lang ang nakuha niya. Ang nakabigla na atmosfera sa silid ay agad na napuno ng mga tanong. Dahan-dahang tumayo si Kinche. May ngiti sa kanyang labi, salamat, guro. Patuloy akong magsisikap. Agad na nag-alboroto ang mga tao sa ibaba. Hindi ito possible. Sino ang nakakita ng ganitong sobrang pagkakaiba? Walang nakakuha ng mataas sa wika, matematika, at agham. Umaasa lang sa perfect score sa pisika. Parang may ginawang pandaraya para makabuo ng kasinungalingan. Habang ang lahat ay nag-uusap ng masigla, biglang tumayo si Shen Ziji. Itinuro ka at sumigaw, guro. Isusumbong ko si Lishen. Sigurado akong nandaya siya. Ang dating pagdududa kay Kinche, biglang napunta lahat sa mabait at tapat. Nalabis na galit sa pandaraya.
Guro sa pisika. Biglang sumeryoso ang mukha niya, anong nangyayari? Galit na galit si Shen Ziyi, kahit gaano pa kaganda ang grades ni Li Shen dati. Pangatlo lang ang nakuha ko. Parang uminom ng gamot para tumalino sa loob lang ng ilang araw. Laging una o pangalawa sa bawat subject. Kung hindi ako nagkakamali, mataas din ang nakuha niya sa physics, di ba? Nakapikit ang noo ng guro sa physics. Si Li Shen ay nakakuha ng 78 puntos. Pareho sila ni Bai Ningbing. Nakatabla ang ranggo sa klase. Agad lumingon sa iyo si Shen Ziyi. Nag-aalab ang mga mata. Sabi ni Li Shen, magsabi ka ng totoo. Anong katusuhan ang ginamit mo? Para lokohin ang guro at ang kamera sa silid exam. Napatawa ka sa katawa-tawang paratang. Nakaupo ka lang sa klase. Parang galing sa langit ang problema. Ibig sabihin, nakatadhana kang maging panangga para sa bida. Dahan-dahan kang tumayo. Kalma ang boses mo. Hindi ako nandaya. Hindi naman naniniwala si Shen Ziyi. Malaking hakbang siyang lumapit sa harap mo. Binuksan niya ang iyong desk drawer. Walang tigil siyang naghahanap ng tinatawag na ebidensya. Pero wala siyang nakita. Kinuha niya ang backpack mo at naghalungkat ng walang pakundangan. Nagkakalampagan. Nagkalat ang mga gamit sa sahig. Hinawakan mo agad ang pulso niya. Lumamig ang boses mo. Tanggapin ang pagkatalo. Tama na. Walang daya, walang daya. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakahanap ng ebidensya. Ngunit si Shen Ziyi ay parang nahuli ang lifeline. Na itinaboy ang iyong kamay. Natatakot ka na. Nakatago ba ito sa cellphone mo? Kahit ang mga tao sa paligid ay hindi na makatiis. Hindi napigilan ng pinakamahina sa klase na sumabat. Sa monthly exam, kailangang isurrender ang mga cellphone. Hindi maaaring magdala ng telepono si Li Shen sa loob ng silid exam. Mabilis na sumagot si Shen Ziyi. Eh di may backup phone siya. Imposibleng bigla na lang siyang naging matalino ng ganyan. Pati si Bai Ningbing hindi siya tinalo. Napatawa ka na lang talaga. May halong panunuya at awa ang tono ng kanyang pagsasalita. Kaklase nating si Shen Ziyi. Ang mga bagay na hindi niya kayang gawin. Siguradong hindi rin magagawa ng iba. Hindi kita sinisisi sa ganitong pag-isip. Pero itinuring mo si Bai Ningbing na parang Diyos. Pinaniwalaan mong siya ang pinakamahusay sa mundo. Natanong mo ba ang mga magulang mo tungkol dito? Sila ba ay umamin na ang kanilang mga gen ay mas mababa kaysa sa mga magulang ni Bai Ningbing? Ikaw ay patuloy na sumusugod. Bakit walang sinuman sa mundong ito ang maaaring lumampas kay Bai Ning? Ang ranggo ay ginawa upang masira. Kahit gaano kahirap ang pagsusulit, may hangganan pa rin ang perfect score. Kahit gaano pa kahusay si Ningbing, siya ay isang karaniwang tao lamang. Ang pagpapanatili ng unang pwesto ay nangangailangan ng malaking pagsisikap. Kung talagang iniisip mong siya ay isang henyo, kahit araw-araw siyang lumiban, makipag-away at hindi mag-aral. Basta lang magbukas ng libro, siya pa rin ang una. Kahit araw-araw siyang lumiban, makipag-away at hindi mag-aral. Basta lang magbukas ng libro, siya pa rin ang una. Kung ganun, hindi kita masisisi kung wala kang tapang na maging una. Pero iba ako sa'yo. Wala akong kalaban. Walang limitasyon. Ang paglagpas kay Ningbing ay hindi mahalaga sa akin. Basta't wala akong perfect score sa keke. Laging may maling sagot. Hindi ako kailanman magiging kontento. Gusto kong makakuha ng mas magandang marka. Ang henyo sa iyong mga mata. Para sa akin ay hindi maabot. Ang pagsusulit sa isang beses ay nakasalalay sa iyong sariling kakayahan. Hindi lang ito isang beses. Sa susunod, magsusumikap ka ring maabot ang iyong mga layunin. Kung may reklamo ka sa akin, na pinapalampas ko ang aking mga marka, maghanap ka ng ebidensya pagkatapos ng klase. Ngayon ay klase ng guro dito. Hindi ka pwedeng magpakitang gilas. Lumapit ka sa guro ng pisika. May galang ang iyong tingin. Guro, pakiusap, magpatuloy po kayo. Ang galit sa mata ng guro ng pisika ay matagal nang nawala. Napalitan ito ng tingin ng paghanga. Magaling, Li Shen. Maganda ang iyong pag-ugali sa pag-aaral. Dapat mo itong ipagpatuloy. Naniniwala ang guro na hindi ka nag-cheat. Si Shen Ziyi ay tuluyang nawala ng salita. Parang ang mga paniniwala niya sa loob ng 12 taon ay biglang bumagsak. Para siyang naguguluhan. Matagal bago siya nakapagsabi ng paumanhin. At agad na tumakbo palayo. Nakatingin ang mga kaklase sa classroom sayo. Para bang lahat ng bahagi ng katawan mo ay nagniningning. May isang tao sa likuran na umiikot ng lapis. May liwanag ng ngiti sa kanyang mga mata. Na may bahagyang kasiyahan ng manghuhuli na natagpuan ang kanyang biktima. Dumarating ang mga alon ng gulo ng mabilis at umaalis din ng mabilis. Agad na bumalik sa normal ang kaayusan sa klase. Wala nang nakakaalala na si Kinche ang nanguna sa klase. Nakatayo siya roon, na hindi gumagalaw. Ang ngiti sa kanyang mukha ay nawala na. Hanggang sa pinaalalahanan siya ng guro sa pisika, si Kinche, na lumapit para kunin ang pagsusulit. Susunod nating tatalakayin ang pagsusulit. Dito lang, si Kinche ay matinding piniga ang sarili. Gamit ang sakit para mapanatili ang kanyang panlabas na kalmado. Umakyat sa entablado. Kinuha ang papel na nakuha sa pamamagitan ng pandaraya na may 100 puntos. Tila napakaliwanag. Bakit ang ibang tao ay nakakuha ng atensyon kapag sila ang nangunguna? Pagsiselos at paghanga sabay-sabay. Ngunit sa kanya, ang natira ay pagdududa at paglimot. Masyadong hindi patas, siya ang tunay na anak ng Qin. Ninakaw ni Li Shen ang 10 taon ng kanyang buhay. Bakit siya ay patuloy na nabibigo? Samantalang si Li Shen ay walang hadlang na umuusad. Madaling makuha ang atensyon ng lahat. Hindi, ayaw niyang sumuko. Hindi namamalaya ni Kinche na pinipigan niya ang papel. Bigla siyang nakaisip ng isang bagay at mumiti. Pagkatapos ng klase, nag-ayos ka ng bag at naghahanda ng umalis. Kailangan mo pa ring pumunta sa Yaizong para kay Yunze at Yulin. Si Zhang Yu ay may mukha ng paghanga. Shenje, ang galing mo talaga. Bakit ka umupo sa tabi ng pader? Nahihirapan akong makuha ang ika-19 na pwesto. Ngunit kailangan kong umupo katabi ni Bai Ningbing, ang malaking demonyo. Sobrang hirap nito. Kung umiti ka ng kaunti, iniisip mo akong masyadong mahina.
Dapat kang magsikap para makuha ang ikatlong pwesto. Para makaupo ka sa likod ko. Si Zhang Yu hindi man lang makaisip. Nagsalita na ako at agad nagbago ng isip, ayos lang. Bro, susubukan kong magpursige sa susunod. Sisikapin kong umupo sa likod mo. Tulad ng sinabi mo sa klase. Kung gaano kalaki ang puso, ganoon din kalaki ang entablado. Hindi pwedeng sabihin ng estudyante na hindi kaya. Ayusin mo ang bag mo at umalis sa paaralan. Tulad ng dati, bumili ng ice cream at mga merienda. Tulad ng dati, dumaan sa dating eskinita. Ang pagkakaiba lang, may isang tao ngayon sa tabi ng poste ng kuryente. Ang sinag ng araw ay nagbigay ng gintong liwanag sa kanya. Isang mahaba at matikas na anino ang bumagsak sa lupa. Isang paa niya ay nakapatong lang sa poste ng kuryente. Ang buong katawan niya ay nagpapakita ng tamad at malayang aura. Ang mga mata niyang parang hiyas ay tumingin sa iyo. Punong-puno ng nakakasilaw ng ngiti ang kanyang mga mata. May pang-aasar sa kanyang tinig. Bakit ang bagal mo ngayon? Tumigil ka sa paglakad. Nananatili ka sa tamang distansya sa kanya. Tinitigan mo siya ng walang emosyon. May kailangan ba? Ipinasok ni Bainingbing ang kamay sa bulsa habang nakatayo sa tabi ng post ng kuryente. Itayo ang katawan. Bahagyang umiti. Talaga bang hindi mo isasaalang-alang na maging magkaibigan tayo? Malamig kang sumagot. May mga bagay na si Bainingbing ay naglagay ng kamay sa bulsa ng pantalon sa poste ng kuryente. Itayo ang katawan. Bahagyang umiti. Talaga bang hindi mo isasaalang-alang na maging magkaibigan tayo? Malamig mong sinagot. Sana ay magpatingin ka sa ospital para sa utak mo. Pina-brotherhood mo pa ang isang lalaki. Talagang nakakapagtaka na naisip mo yan. Tinaas ni Ningbing ang kanyang kilay. Akala mo ba ako'y karaniwan lang? Isang lalaki na walang armas na humaharap sa mga stick. Yung kayang makipaglaban sa 10. Hindi ka nagbago ng mukha. Ako si Bainingbing. Mas malalim ang ngiti. Maaari akong humingi ng tawad para sa mga hindi magandang ginawa ko dati. Pakiusap, pag-isipan mo ulit. Wala kang pagdududa. Walang dapat pag-isipan. Kung ako ay isang karaniwang panggagulong tauhan, siguradong matagal nang sumugod para yakapin ang binti. Sayang, hindi ako yon. Ako ang masamang tauhan. Wala akong gana na patagilid sa'yo. Magpapatuloy na ako. Balak kong lumihis at diretsyo sa'yo. Ngunit nang makarating sa tabi ng poste, biglang may humawak sa aking braso. Ang preskong amoy ng asin sa dagat ay agad kang binalot. Ang mainit na palad ay tumagos sa manipis mong damit. Kaya uminit at namula ang iyong balat. Ang gwapong mukha ay unti-unting lumapit sa iyong harapan. Kaya mo namang itulak siya palayo. Pero parang ikaw ay napako sa kinatatayuan. Muli, ang nakakainis na batas ng nobela ang gumagawa ng gulo. Lalo pang lumalapit ang mukha ni Ningbing. Nagmamadali ang pawis sa iyong noo. Kasabay nito, umaagos ang matinding pagtutol sa iyong puso. Sobrang pagkasuklam sa pakiramdam na ito ng pagkontrol. Ngunit sa sandaling halos humipo na ang kanyang matangos na ilong. Sayo. Bigla siyang huminto sa kanyang galaw. Tumingin siya sa iyo ng pahilig. Sa kanyang itim na mga mata, may mga kumikislap na liwanag. Dahan-dahan gumagalaw ang Adam's apple. Nagsasalita ng walang magawa ngunit may kasamang kasiyahan. Kailangan mo bang maging ganito kahirap? Sa wakas, bumagsak ang iyong puso. Tahimik na nakahina ng maluwag. Agad na nakipagtitigan sa kanya. Walang takot na nakatitig. Buhay na ako ng ganitong katagal. Unang beses na naakit ng batang babae. Halos nahalikan pa. Talagang nakakagulat. Bigla mong naiisip na ang sitwasyong ito ay katawa-tawa. Pumikit ang ulo, umangat ang labi. Ngayon ko lang naintindihan. May mga tao na karaniwang hindi mo pinapansin. Ngayon ay tila hindi mo na kayang abutin. Nakangisi si Ningbing na may kiliti. Nang sinasabi mong ikaw ay nagagalit dahil sobra kitang naging malamig noon. Ang gwapong fayan ko. Itinaas mo ang kamay mo at nagtaas ng isang daliri. Ipinatong ito sa gitna ng kanyang noo. Matigas na itinulak niya ang mukha niya palayo. Pumalakpak ka. Kailangan ko bang ipaalala? Ikaw, ang iyong kasintahan ay anak ng pamilya Qin. At ako, sa Beijing, ay isang Peking. Ngayon, apelyido ko ay Li. Si Qin Che ang tunay mong alaga. Alaga. Parang may natuklasan si Ningbing na bagong salitang kawili-wili. Matapos itong nguyain, mumiti siya. Sa tingin ko, mas masarap ka. Walang mga pabangong pa-cute na amoy. Mula ulo hanggang paa. Kahit isang hibla ng buhok mo, amoy na amoy ang preskong mint. Kung hindi dahil sa taon ng disiplina at pagpipigil. Nang makita ko ang maliksi at cute mong tenga kanina, halos hindi ko mapigilan ang sarili kong kagatin yon. Buti na lang, wala kang kaalam-alam. Kung anong eksena ang tumatakbo sa isip niya. Mata ay nakakunot ang noo. Humina ka ng bahagya. Malamang hindi mo pa narinig ang isang kasabihan. Ang magandang kabayo, hindi kumakain ng damo sa likod. Naghihintay si Ningbing ng ilang saglit. May malambing at walang pakialam na postura. Bilang tao, lagi kang magkakaroon ng mga desisyong pagsisisihan. Kung mali, ituwid mo. Hindi naman ito nakakahiya. Nagliliyab ang galit mo sa loob. Gusto mo lang siyang murahin na walang hiya. Wala nang ibang naiisip. Tinitignan ang mukha mong galit na galit. Tahimik na tumawa si Bainingbing. At pagkatapos ay umatras ng isang hakbang. Pasensya na, hindi ko dapat pinagtatawanan ka. Ayaw mo. Hindi kita pipilitin. Yung mga kanina. Isipin mo na lang na bumabati sa bagong kaklase. Hindi mo mapigilang titigan siya ng masama. Sino bang bumabati ng ganito? Para kang nanliligalig, alam mo ba? But thankfully, Nibing did not linger on. She quickly disappeared around the corner. You withdrew your gaze. You frowned slightly. Then walked towards Vaizong. Yaizong let out early today. You had just arrived at the school gate. And saw Lixin and Liu walking out. Pinalibutan ng isang grupo ng mga kaklase. Agad na umiti ng maliwanag. 8-8. Si Lixin at Liu ay sabay na tumingin. At nakita kang nakatayo sa hindi kalayuan. Ang kanilang mga ekspresyon ay agad na naging seryoso. Ang mga kaklase sa paligid ay nagulat at nagpalakpakan. Ang iyong katawan ay mahaba. Maayos ang mga facial features.
Parang siya na ang modelo ng kagwapuhan. Lumapit si Liu ng mabilis. Galit siyang nagsalita. Hindi ba't napag-usapan na sa second high ka mag-aaral? At hihintayin mong sunduin ka namin? Pumikit-pikit ka pa. Sabi ni Xiaopi, natapos na raw niya ang assignment sa loob ng 0 minutong break. Kaya't diretsong pumunta na ako. Isang kaklase ang tumukod kay Lixin gamit ang siko. Excited na parang nakakuha ng perfect score. Sabik at naiinggit. Lixin, ito ang kapatid mo ah. Grabe, ang gwapo naman ng kapatid mo. Si Lixin ay pinigil ang kanyang mga labi. Hindi siya nagbigay pansin. Lumapit ka sa harap ni Lixin. Itinaas ang ulo at tumingin sa kanya. At malambing na tinawag ang ikalawang ate. Pagkatapos ay humarap sa mga kaklase niya. Ngumiti ng kaakit-akit. Bumati ng kamay, kamusta kayong lahat? Ako si Lixin. Ang nakababatang kapatid ni Lixin at Liu. Biglang naging masigla ang mga kaklaseng babae. Palihim na kinikiskis ang mga palad. Sabik na sumubok. Kapatid ni Lixin, pwede bang mag-add sa WeChat? Hindi pa tapos magsalita. Ang malaking palad ni Lixin ay biglang dumapo sa mukha mo. At agad kang iniharap sa ibang direksyon. Malamig ang boses. Nabigla ako sa biglaang kilos na ito. Patuloy na nagreklamo ay naku. Ate, tinakpan mo ang mga mata ko. Walang magawa ang mga kaklase. Ang sobrang proteksyon ng dalawang magkapatid na ito. Talagang isa't isa ay mas nakakatawa. Kailangan mo lang sumama kina Lixin at Liu sa bus. Palaging hindi maintindihan kung bakit sabay na nagalit ang dalawang kapatid na babae. Nakatagilid sa sulok sa pagitan ng dalawa. Walang hawakan sa paligid. Kaya't dahan-dahan mong hinila ang laylayan ng damit ni Lixin. Nag-isip ng kaunti. Tinanong mo si Liu, ang ika-4 na kapatid na babae. Hindi ba maganda ang relasyon mo sa mga kaklase? Mabilis na sumagot si Liu. Dito pala nagmula ang problema. Naiintindihan mo na. Walang iba pang tanong. Dito pala nagmula ang problema. Naiintindihan mo na. Walang iba pang tanong. Bumalik na sa bahay. Nauna nang bumalik si Li Xiaomi. Nakadapa sa dining table sa sala, masigasig na nagsusulat. Narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Ang kanyang mga mata kasingkinang ng itim na ubas. Biglang nagliwanag. Tumalon mula sa mataas na upuan na hindi abot ng mga daliri sa paa. Nakita kang may bitbit na merienda. Agad siyang tumakbo at masayang sumugod sa iyo. Mahigpit kang yakap sa hita. Yumuko ka at pisilin ang kanyang maliit na ulo. Para kay Li Xiaomi na sabik na buksan ang pakete. Si Liu ay basta nalang inihagis ang backpack sa sopa. Hindi na lumingon at sinabi, maliligo na ako. Si Lixin ay handang pumasok sa kwarto. Biglang nagsalita si Li Xiaomi sa likod na may pagkabigla. Tama nga. May ilang tawag kanina si Xiao Sheng na naghahanap sa'yo. Tingnan mo siya, parang isang maliit na hamster. Ang pisngi niya ay namumugto. Sinisipsip pa niya ang mataba niyang daliri. Hindi ko maiwasang lumambot ang aking mga mata at mukha. Sino ang tumawag? Hindi niya sinabi ang pangalan niya. Sinabi lang niya na tumawag ka pagbalik mo. Naiintindihan ko. Hindi maganda ang kalagayan ng pamilya ni Li. Hindi kayang bigyan ng cellphone ang bawat isa. Kaya isang lumang landline lang ang meron sa bahay. Matagal nang hindi nililinis ang teleponong ito. Makapal na ang alikabok sa dial ng numero. Pero makinis at bilog na bilog ang katawan ng telepono. Kahit ang pintura, buo pa rin at walang gasgas. Kinuha mo ang telepono at pinindot ang call history. Agad na lumitaw sa harap mo ang mahabang hanay ng mga numero. Numero pala ng pamilya Kinito. Napahinto ka. Bigla mong narinig ang mga yabag sa likod mo. Paglingon mo, nakatayo si Lixin sa likod mo. Nakayuko siya. At hindi mo mabasa ang kanyang ekspresyon. Buong pagkatao niya. Ngunit nababalutan pa rin ng hindi matanggal na kalungkutan ang paligid. Agad mong naintindihan ang iniisip niya. Iniisip niya si Kinche. Siguradong umaasa siyang si Kinche ang tumatawag. Sayang at halos imposible yon. Pinakalma mo ang sarili mo. At denial mo ang numero. Mabilis na sinagot ang tawag. Si Lixin ay umabot sa telepono at pinindot ang speakerphone na buton. Tahimik mong sinabi sa mikropono, hello. Tahimik sa kabilang dulo ng mikropono sa loob ng 3 segundo. Si Lixin ay umabot sa telepono at pinindot ang speakerphone na buton. Tahimik mong sinabi sa mikropono, hello. Tahimik sa kabilang dulo ng mikropono sa loob ng 3 segundo. Pagkatapos, biglang sumabog ito tulad ng pagsabog ng bulkan, na nagdulot ng nakakabinging sigaw. Ang ingay ay parang gustong magpatumba ng bubong. Ayos ka, Li Shen. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na mangbuli kay Xiao Che sa paaralan. Hindi kita pinalaya sa Yingao. Iyon ay dahil sa maraming taon ng ugnayang ina at anak. Sinigurado mong mangbuli sa aking sariling anak habang wala ako. Wala kang ideya na ang telepono ay pwedeng magkaroon ng ganitong epekto ng amplifier. Bilisan mo at takpan ang mikropono. Sinusubukan mong bawasan ang ingay na ito. Doon ay maraming manok. Nagliliparan ang mga aso. At hindi mo pa rin alam kung ano talaga ang nangyari. Yixing, huwag mong gawing masyadong masakit ang mga salita mo. Isang lalaki ang pumasok at si Xiao Che ay umiyak ng ganito. At ikaw ay nagsasalita para sa isang peking anak. Bakit wala kang puso sa magandang panahon? Pero sinabi rin ni Xiao Che na hindi ito tungkol kay Shen Shen. Huwag tayong magkamali. Maliban kay Shen, sino pa ang may lakas na mangbuli sa binata ng pamilya Qin? Masyadong mabait si Xiao Che. Natatakot siyang masaktan tayo kaya siya ang nagtatanggol sa kanya. Ganito bang mga salita ay pinaniniwalaan mo? Biglang naging tahimik sa mikropono. Pagkatapos ay malinaw na narinig ang boses ng isang lalaking nasa gitnang edad. Shen Shen, dito mo lang inalis ang kamay mo sa mikropono. Kinuha ang telepono at inilapit sa tainga. Tatay Qin. May lungkot sa tinig ni Qin. Shen Shen, mahal ka ng tatay mo sa loob ng maraming taon. Napalaki ka namin na medyo spoiled at matigas ang ulo. Pero hindi ko yon pinagsisihan kailanman. Para sa akin, kahit matigas ang ulo mo, alam mo pa rin ang tama at mali. Naniniwala akong mabuti pa rin ang likas mong ugali. Maliban lang sa pagiging pasaway mo minsan. Pero ngayon, labis mo akong binigo. Umuwi si Xiao Che na umiiyak ng labis.
Kahit ganun, palaging pinagtatanggol ka niya. Sinasabi niyang sinasadya mo siya. Siguradong hindi mo sinasadya. Kahit gaano mo sila kinaiinis. Pagbalik ni Kim Chae sa pamilya Kim, hindi mo dapat ilabas ang galit mo kay Xiao Che. Sobra na ang hirap na dinanas niya nitong mga taon. Talagang natatawa ka na lang. Hindi mapigilan ang pagtawa. Tinanong niya si Kim Chae kung paano talaga niya sinabi sa inyo. Agad na kinuha ni Xu Yixing ang mikropono. Hindi mapigilan ang pagtawa. Tinanong niya si Kim Chae kung paano talaga niya sinabi sa inyo. Agad na kinuha ni Xu Yixing ang mikropono. Malutong ang boses, hindi nagsabi si Xiao Che ng kahit isang salita laban sa'yo. Huwag mong subukang isalalay ang dumi sa kanya. Kalma ka lang doon. Mas mabuti pang tawagin mo siya para magharap kayo. Matamlay na sumagot si Xuksin, pagod na sa kakaiyak si Xiao Che. Tulog na siya. Hindi pa niya nagawa ang homework niya ngayon. Kahit ano pa ang totoo. Binabalaan kita. Huwag mo nang saktan si Xiao Che sa school. Kung hindi, ipatatanggal kita sa Yingao. Pagkasabi noon, binaba na ang telepono. Ang natira na lang ay abalang tunog. Ibinaba mo ang telepono at natauhan ka. Nakita mo si Lixin na malamig ang itsura. Kakakuha lang niya ng damit mula sa kwarto para labhan. Si Liu, na magpapaligo sana, ay nakatayo sa pintuan. Maputla ang kanyang mukha. Pati si Xiaomi na kumakain ng merienda ay tumigil sa kanyang ginagawa. Hinila ang daliri mula sa bibig. Ang kanyang maliit na mukha ay nagkukumahog. Naramdaman mong bumigat ang puso mo. Dahan-dahang tumayo mula sa nakaluhod na posisyon. Tahimik ang kanyang mukha. Si Liu ay nakatitig sa'yo. Ang kanyang mga mata ay malamig. Ano ang ginawa mo kay Xiao Xiao? Yung init ng pag-uwi mula sa paaralan ay nawala sa sandaling ito. Umiti ka ng bahagya. Nakatayo na nakayakap sa iyong mga braso. Ang tono mo ay walang pakialam. Sa tingin mo, ano ang magagawa ko sa kanya? Si Liu ay nakapulupot ang mga kamao. Nakatigatig ang mga ngipin. Punong-puno ng galit ang mukha. Bawal niyong pahirapan si Xiao sa paaralan. Idikit mo ang dila mo sa itaas ng bibig. Gumawa ng tunog na parang isaski. Hinila ang upuan sa tabi at umupo. Ilang patak lang ng luha ang nawala sa kanya. Isang tawag lang mula sa pamilya Kim. Agad niyo akong tinuring na kaaway. Pareho tayong mga batang naligaw ng landas. Bakit ang layo ng agwat? Parang sinakal ako ng tadhana sa lid. Dapat sisihin si Kim Chae, umuwi at umiyak dahil hindi siya nakapasa. Sa isang iyak, lahat ay lumapit para aliwin siya. Tila ang saya niya ay umabot sa rurok. Mukhang ako ang nakatakdang masamang tauhan. Muli na namang oras para isakripisyo ang sarili para sa saya ng iba. Galit na galit ka na nga. Tapos maririnig mo pa ang malamig niyang tono. Lalo ka pang naginit-ngit. Ibinato niya ang damit niya. Mabilis siyang lumapit. Itinuro ka niya sa ilong. Inaapi mo si Xiao Xiao. Tapos nagagawa mo pang magsalita ng ganyan. Matapang mong tinapunan siya ng tingin. Bakit hindi ko kayang sabihin? Hindi ba ito ang malinaw na katotohanan? Malakas na sinuntok ni Liu ang mesa. Ang mukha niya ay sobrang seryoso, parang may lalabas na tubig. Ang sama mo talaga. Habang buhay, hindi kita ituturing na kapatid. Sa sandaling iyon, lahat ng emosyon sa iyong mukha ay biglang nawala. Ang iyong mga mata ay naging manhid at malamig. Parang hindi ka kailanman nakaranas ng kahit kaunting pag-ibig. Biglang sumiklab ang takot sa puso ni Liu. Matapos ang ilang segundo ng katahimikan, muling umangat ang iyong labi. Ngunit walang kahit kaunting init. Kung ganyan, hindi na kita ituturing na ate. Biglang huminto ang tibok ng puso ni Liu. Nagsimulang magsisi si Liu sa mga salitang nabitawan niya, na hindi niya sinasadya. Pero nang muling mag-isip, ikaw naman ang unang nagpasimuno ng gulo. Bakit ka pa rin ang may lakas ng loob? Sigurado akong wala akong kasalanan. Nilampasan siya ni Liu. Bumalik sa sariling kwarto. Dahan-dahang isinara ang pinto ng kwarto. Biglang nakaramdam si Liu na parang nabawasan ang galit niya. Itinuturo ang pinto mo. Ate, anong klaseng ugali yan? Siya pa ang unang nangbuli kay Xiao Xiao. Nagmumukhang nag-aalala si Lixin. May malamig na tingin. Tumalikod ng tahimik at umalis. Kinabukasan, tatlo na silang magkasama. Malinaw na bumaba ang enerhiya sa klase. Sa almusal, isa lang ang binalik mong magandang umaga kay Xiaomei. Sa iba pang oras, nanatili kang tahimik. Nakakunot ang noo ni Liu. Para siyang may utang na 800,000 sa kanya. Nakasuot ng headphone si Lixin. Matulog na nakapikit. Buong katawan ay nagsisilbing barrier, huwag mong lapitan ako. Hanggang sa dumating ang boss. Pagbaba nila, taasan mo ang boses, ha? Binabalaan kita ni Lishen ulit. Huwag kang manakit kay Xiao sa school. Ayaw mong makinig. Diretso kang pumasok sa paaralan. Kakapasok mo lang sa silid-aralan. Nakita mo agad si Kim Chae na masaya at nakikipag-usap sa kanyang katabi. May ilang lalaki pang nakapaligid sa kanila. Parang naramdaman niya ang tingin mo. Tumingin siya sa'yo. Bahagyang ngumiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng kahulugan. Inalis mo ng malamig ang iyong tingin. Diretso akong naglakad patungo sa pinakaunang upuan sa unang hilera. Hindi nagtagal. Isang matangkad na anino ang humarang sa harap ng iyong mesa. Si Kim Chae ay nakatayo mula sa itaas. Nagkunwari na nag-aalala, walang masama sa'yo, kaibigan doktor. Pasensya na kahapon, mga magulang. Sobrang nag-aalala sila sa akin. Nabansagan kita ng hindi tama. Naiintindihan ko na sila ng maayos. Hindi ka man lang tumingala. Yung tono mo na parang malamig na hangin, pwedeng pumatay ng lamig. Tapos ka na. Pagkatapos nito, mag-aaral na ako. Namutla ang mukha ni Kim Chae, pero di maitatago ang kasiyahan sa mata niya. Para namang nag-aalala pa siya, nagkukunwaring seryoso. Hindi ka ba nahirapan sa mga ate? Lalo na si At4. Mainit ang ulo niya. Palagi siyang mapanlait. Pero sa totoo lang, wala naman siyang masamang intensyon. Huwag mo lang masyadong isipin. Ngayon, tumingin ka sa kanya ng diretsyo. Isa-isang ituwid ang iyong mga salita. Iyan ang ate ko. Hindi iyo yan. Anong mga sibat? At kalasag ang meron kami, ayusin namin yan sa loob ng bahay. Wala kang kinalaman dito. Si Kim Chae ay sobrang saya. Mas lalo kang nagre-react ng ganyan.
Mas lalo siyang na-excite. Dahil kung ayon sa dati, hindi mo naman papansinin ang ganitong pang-uyam. Lagi kang mataas at walang pakialam sa lahat. Parang wala ka talagang pake. Pero ngayon, ang reaksyon mo. Hindi ba ibig sabihin nito na naapektuhan ka niya? Nakuha niya ang gusto niyang reaksyon. Tumalikod si Kinche at bumalik sa kanyang upuan. Ngunit bigla na lang, bumangga sa isang payat ngunit mainit na yakap. Ang amoy na kasing sariwa ng dagat ay agad na bumalot sa kanya. Tuminala siya. Ang mga magagandang mata ng dalaga ay tila naglalaro, na nakatingin sa unahan. Ang mga mapupulang kilay at mata ay tila obra ng lumikha. Ang malambot na mga labi ay tila napakaakit-akit. Biglang namula ang pisngi ni Kinche. Nagdadalawang isip na tinawag ang pangalan ni Bai. Si Ningbing na kaklase. Ngunit hindi man lang siya binigyan ng isang sulyak. Tahimik na umatras siya ng isang hakbang. Parang siya ay hangin lamang. Sa halip, ngumiti siya patungo sa iyo. Mabuting estudyante. Ang ngiti sa kanyang mga mata ay kumikislap na parang pira-pirasong ginto. Magandang umaga. Ang ngiti sa kanyang mga mata ay kumikislap na parang pira-pirasong ginto. Mas nakasisilaw pa kaysa sa araw sa labas ng bintana. Napalingon ka lang sa kanya ng walang pakialam. Malinaw na hindi siya gusto. Napaka walang pakialam ang tono. Ikaw rin, maaga na rin sa'yo. Pero hindi ito nakaapekto sa tingin ni Bai Ningbing na cute ka pa rin. Mas lumalim ang kanyang ngiti. Umupo siya sa tabi mo. Kinuha niya ang papel ng pagsusulit sa buwan. May isang tanong akong hindi alam sagutin. Sa isip mo, napapailing ka. Hindi ka naniniwala sa kanya. Ang all-around na babaeng bida ay may yayin na 280. Kahit na nagkamali ako sa exam. Dahil lang iyon sa hindi ako nakafocus at basta ko na lang sinagutan. Kapag inisip ko ulit, madali ko namang makukuha ang tamang sagot. Hindi ko kailangan ng isang tulad mong walang konsensya. Na nagtuturo sa mga modelong estudyante. Sa De, Zai, Ti, Mei, Lao, ang De ang pinakamahalaga. Alam ni Ningbing agad na nagmamalabis ka. Dahil gusto mong gumanti sa sinabi niyang tawa ko noon. Noong mga oras na yon, isang banayad at purong tinig ng lalaki ang umabot sa tabi. Kumusta, nagkakamali ka ba sa pagsusulit sa pisika? Baka matulungan kita. Biglang huminto ang hangin. Nakatayo si Kinche sa tabi. May ngiti na banayad at puno ng tiwala. Salamat sa kanya kahapon para sa pagtatatag ng kanyang imahe bilang isang henyo sa pisika. Pinasimulan ng guro ang ganap na pagpapaliwanag sa pagsusulit na ito. Nang lubos. Bagaman maraming terminolohiya at formula sa pisika, ay hindi niya lubos na nauunawaan. Halos kabisado na niya ang mga sinasabi ng guro. Sapat na upang harapin ang kasalukuyang sitwasyon. Sino ang mag-aakalang si Bai Ningbing ay bahagyang itinaas lamang ang kanyang talukap. At tamad na nagtanong, bakit hindi ka pa umalis? Biglang namutla ang mukha ni Kinche. Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng pantalon niya. Kaklase Bai, mahina talaga ang memorya ko. Naalala ni Bai Ningbing ang sinabi niya kanina. Malamig ang sagot. Hindi namin kailangan ang kabutihan mo, Kinche. Huwag mo na kaming abalahin. Lubusang napahiya si Kinche. Namumula ang mga mata. Nakakover ang mukha habang tumatakbo pabalik sa upuan. Bigla kang nakaramdam ng kasiyahan. Ang hindi magandang pakiramdam na kanina ay naiinis ka. Nawawala na parang bula. Nakangiti kang sinabi kay Bai Ningbing na ganito. Sa susunod, kailangan mong sumama sa punerarya. Natawa si Bai Ningbing. O baka sabihin kay Ningbing na ganito ka. Sa hinaharap ay dadalhin sa punerarya. Natawa si Bai Ningbing. Mayroon ka bang maling akala tungkol sa akin? Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Sa isip-isip niya, sa kasalukuyang sitwasyon, hindi mangyayari. Hindi niya alam kung ano pang mga lihim ang mayroon ang tunay na binatang ito. Sa anumang paraan, darating ang panahon na magiging totoo siya. Umaasa akong matututo ang lahat mula sa kanya. Biglang nagulat ang buong klase. Naging magulo ang paligid. Lahat ng tingin ay sabay-sabay na nakatuon kay Bai Ningbing. Makikita sa kanyang mukha ang bahagyang ngiti. Ngunit walang anumang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang silver knife ay palaging isang lugar na nakatuon sa kakayahan. Kahit na si Bai Ningbing ay paminsang hindi pumapasok sa klase. Walang makitang anino. Ang posisyon ng estudyante na tagapangasiwa ay matibay na nakaupo. Sa loob ng 2 taon, si Daiyu ay nakipagsabayan sa mga nangunguna sa ibang klase. Ngayon, ang posisyong ito na hinahangad ay sa wakas ay napalitan. Tinawag ka at tumayo ka. Salamat, guro. Ang tingin ng guro sa iyo ay puno ng pagmamahal. Ang tono ay malambing na parang pinapakalma ang bata. Kaya simula ngayon, ikaw na ang bahala sa mga takdang aralin sa klase. Pasensya na, ikaw na ang mangolekta. Matapos ang maikling sagot, nakangiti ang guro at tumango bilang pagsang-ayon. Naupo ka at bago ka pa man makaupo ng maayos. Hinawakan ka ni Bai Ningbing sa siko. May mapanukso at masayang liwanag sa kanyang mga mata, isang mahusay na estudyante. Ikaw mismo, hindi ka rin nagsusumite ng takdang aralin. Gusto mo ba na bantayan kita palagi? Diretso mong ilayo ang braso mo. Malamig niyang sinabi, kung hindi ka magsusumite, bibigyan kita ng marka. Tinaas ni Ningbing ang kilay niya. Ganun ka ba kawalang puso? Sa bawat klase sa Ingao, ang class representative ay may hawak na isang logbook. Espesyal itong ginagamit para itala ang iba't ibang paglabag ng mga estudyante. Kapag masyadong marami ang nabawas na puntos ng isang tao, hindi lang siya kailangang magpaliwanag sa harap ng buong paaralan, kundi ipapahayag pa ng eskwelahan ang kanyang pagkakamali. Noong si Bai Ningbing pa ang class officer, araw-araw siyang lumiliban pero walang naglalakas ng loob na sawayin siya. Hindi rin naman siya tanga. Hindi niya kailanman inililista ang sarili niyang pangalan. Ang lumang notebook na hapon na matagal nang naalikabukan sa drawer ng advisor. Ngayon, sa wakas, ay muling makikita ang liwanag. Tama nga, pagkakatapos ng klase. Tinawag ka agad ng advisor. Kinuha ang notebook na hapon na may dilaw na pabalat. Ngayon, sa wakas, ay muling makikita ang liwanag. Tama nga, pagkakatapos ng klase. Tinawag ka agad ng advisor. Kunin mo ang Japanese na may dilaw na cover. May nakasipit pang ballpen sa isang gilid. Pagbalik mo sa Japan, may nakasipit pa ring ballpen sa loob.
Pagbalik mo sa classroom hawak ang Japanese notebook. Agad kang napansin at hinangaan ng lahat. Malinaw ang iniisip nila. Kung sila lang ang may ganitong karapatan. Kung sino ang magkamali, siya ang papahirapan. Pero hindi ka naman ganyan kabatang isip. Si Bainingbing ay nakatingin sa notebook na nasa iyong mga braso. Ang liwanag ay unti-unting umaakyat. Sa huli, bumagsak ito sa iyong magandang mukha. Ang iyong Adam's apple ay bahagyang gumagalaw. Nakangiti siyang nagtanong kung may parusa ba sa halikan. Tiningnan mo siya ng may pagkadismaya. Sa labas ng paaralan, wala kang pakialam. Direktang report sa opisina ng mga guro sa loob ng paaralan. Ibigay ito sa guro para sa aksyon. Kilalang mahigpit ang mga patakaran ng Silver High School. Ito ang pinagkasunduan ng mga miyembro ng board at mga magulang. Ang mga estudyanteng may magandang kalagayan. Mas kailangan ng mahigpit na pagsugpo. Dahil sa kanilang pinagmulan. Sa kanilang kayamanan. Talagang dapat mahalin ang isa't isa. Basta't hindi magbabago ang puso pagkatapos ng pagsusulit. Walang problema sa distansya. Kahit gaano pa man kalaki ang gastos, makakapag-aral sa parehong universidad. Nagtaka si Bainingbing sandali. Ngunit muling kumiti siya ng maayos. Tandaan ko yan. Basta't huwag mag-atubiling siya'y hindi natatakot sa mga kritisismo. Hanggang matapos ang klase. Masyadong maayos ang klase. Walang may ganang lumihis. Nasa duty ka sa Japan. Isulat ang petsa sa unang pahina. May check sa nilalaman. Tapos ilagay sa bag. Noong panahong iyon, tumawag si Bainingbing. Matapos ang ilang yes, sinabi niyang darating na siya. Pagkatapos, lumingon siya sa iyo at humingi ng paumanhin. Hindi ka na niya maihahatid pabalik na yon. Wala ka namang balak na ipahatid siya. Ngunit narinig mo sa tono ng kanyang boses sa telepono na hindi ito tama. Hindi mo napigilan ang pagkunot ng noo at tinanong kung ano ang balak mong gawin. Nagtaka si Bainingbing. Lalong lumalim ang ngiti sa kanyang mga labi. Nakatitig ang iyong mga mata. Kalahating totoo, kalahating hindi, nag-aaway. Pupunta ka ba? Bigla kang napatigil. Si Ningbing ay nag-aral. Ang labanan sa labas ng paaralan ay may kaparusahan din. Pagkatapos niyang sabihin yon, hindi napigilan ng dalaga sa harap ang pagtawa. Tumingin ka sa kanyang mapanukso na tingin. Agad mong naisip na niloko ka. Bigla kang nagalit sa kahiyan. Pinanawan mo siya ng masama. Sinubukan ni Bainingbing na hawakan ang iyong ulo. Ngunit umiwas ka. At sa pagkakataong iyon, hinaplos niya ang iyong ilong. Ang boses niya ay mababa, ito ay isang maliit na bagay lamang. Bahala na sa kung anong maliit na bagay yan. Ayaw mo na talaga siyang pansinin. Tumalikod ka at inayos ang bag mo. Mabilis ang kilos mo, gusto mong mauna sa kanya umalis. Nang lumingon ka ulit, matagal nang nawala si Bainingbing sa silid-aralan. Si Kimchi na lang at ang dalawa niyang bagong kaibigan ang natira. Hindi sinasadyang nagkatinginan kayo ni Kimchi. Nakita ko siyang lumalapit kasama ang dalawang kasama. May ngiti sa kanyang mukha. Binabati si Lina naging study committee member. Wala kang emosyon. Salamat, pakisuyo, magbigay daan. Uwi na ako. Hindi ko inasahan na si Kimchi ay lumingon at sinabi sa dalawang kapatid. Sige, mauna na kayo. Sasama ako kay kaklaseng Lishen. Para dalawin ang mga ate ko sa kulungan. Nakita kong kunot ang noo mo. Pero wala kang sinabi. Sa halip, yung dalawang kaklase nating lalaki. Masama ang tingin nila sa amin. Umalis ka, huwag mong aawayin si Xiaoche. Nakakatawa ka at wala akong masabi. Tinatamad magsalita. Ang tunay na binata, karapat dapat talagang maging bida. Ang bilis niyang nakuha ang tiwala at suporta ng iba. Kung ibang tao lang, siguradong hindi nila magagawa yon. Lalo na't mukhang tapat pa talaga ang dalawang to. Pagkaalis ng dalawang kaklase na lalaki, muling tumingin si Kimchi. At mas maliwanag ang ngiti niya sa'yo. Tara na, Lishen. Sabay tayong pumunta sa unang mataas. Dapat hindi pa tapos ang klase nila ngayon. Kung hindi mo pa siya kilala ng tunay, baka nadala ka rin sa inosente niyang ngiti. Sinulyapan mo siya ng malamig. Dire-diretso kang lumabas. Bahala siya sa mga plano niya. Magmasid lang sa mga pagbabago. Nakatama si Kimchi ng pagkabigo. Ngunit hindi siya nahihiya kahit kaunti. Dahan-dahan siyang sumusunod sa'yo. Lumabas siya sa pintuan ng paaralan. Naghihintay si Lixin at Liu sa labas. Dalawang magandang figura. Sila ay kapansin-pansin sa gitna ng tao. Nakakuha ito ng pansin ng napakaraming tao sa daan. May ilang lalaki na palihim na sumusulyap mula hindi kalayuan. Nagbubulungan sila. Tila pinag-usapan nila kung lalapitan ba nila para kunin ang WeChat mo. Pero nang makita ni Kimchi kayong dalawa at nilampasan kanya, at agad na tumakbo papunta sa yakap ni Lixin. Biglang umalis na lang ng tahimik ang mga lalaking iyon. At tumayo sa di kalayuan, malamig na pinapanood kayo. Bahagyang namula ang tainga ni Lixin habang inaalalayan siya. Malumanay niyang pinagsabihan si Xiaoche na mag-ingat sa itsura. Nagmumukmok si Lius at nagrereklamo kay Xiaoche. Ang bias mo naman. Hindi mo niyakap si ate. Agad namang tumalon si Kimchi sa yakap ni Liu. Niyakap siya at pinaikot. Masaya silang tatlo. Parang tunay na magkapatid. Mga 5 minuto ang lumipas. Sa wakas, naalala ni Lixin at Liu ang iyong presensya. Tumingin si Kiki sa'yo. Nakikita niyang kalmado ang iyong mukha. Walang lungkot, walang saya. Parang walang kinalaman sa'yo ang lahat. Hindi maintindihan, may bumangon na hindi komportableng pakiramdam sa puso ng dalawa. Bahagyang pinagdikit ni Lixin ang kanyang manipis na labi. Unti-unting nawala ang kanyang ngiti. Inalis niya ang kamay mula sa katawan ni Kimchi. Lumayo siya sa kanya. Saka siya lumapit at kalmado niyang binati, uwi na. Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis. Naglakad papunta sa hintuan ng bus. Biglang naging awkward ang sitwasyon. Si Lixin at Liu ay masusing nakatingin sa iyong likuran. Nakatitig sila habang unti-unting lumalayo ka. Hindi rin sila makapaghabol. Balita tungkol sa mga dinukot sa daan. Hindi ka nila maaring pabayaan na mag-isa. Ngunit kung susundan ka nila, kailangan nilang iwan si Kimchi. Matagal na nilang pinakahihintay ang pagkikita. Matapos ang mahabang katahimikan at pag-aalangan. Mahirap na nagsalita si Lixin, Xiaoche.
Kailan darating ang sasakyan ng pamilya Qin na susundo sa'yo? Papasamahan kita kay Lao Si habang naghihintay dito. Hindi natuwa si Liu nang marinig iyon. Mas mabuti siguro, ikaw na lang ang maiwan, ate. Mas malapit si Xiao Che sa'yo. Ako na ang hahabol doon sa lalaki. Basta ayaw niyang manatili dito. Halos umiyak si Qin Che sa galit. Sa totoo lang, umiyak talaga siya. Agad na nabasa ng luha ang kanyang pilik mata. Hindi sila makapaniwala. Biglang nagpanik sina Lixin at Liu.